Para sa huling katanungan, 5 segundo na lang ang natitira. Ang mananalo ay hindi lang makakakuha ng 5 milyong dolyar na premyo, kundi maaari ring kumatawan sa ating programang Pinakamalakas na Tycoon para makasali sa Autumn Festival. Ang countdown, 5, 4, 3. Ano nga ba talaga sa sinaunang mitolohiya ng Daksha, ang diyos ng mga pagkain? Pinipili ko ang A, Taoti. Para sa tanong na ito, matagumpay na sumagot si Binibining Linli Hua. At heto na ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay Taotie. Ipinahayag ko na sa pinakamalakas na tycoon na ito, ang tinanghal na kampiyon ay walang iba kundi si Linli Hua. An Yicheng, nalagpasan mo ang pagkakataong maging kampeon. Wala kang makukuhang anumang premyo. Panghihinayangan mo ba ito? Hindi po ako nang hihinayang. Congratulations, Lihua. Ayaw ko nga. Kuya Kian, ayaw ko niyan. Ay naku, bilisan mo na. Kanina ko pa ito hinihintay. Walang hiya kayo. Likyan. Linlihua, wala kang delikadesang babae ka. Nakuha mo pang mga liwa. Anong ginawa mo sa akin? Ano naman kung mangaliwa ako? Ikaw, isa ka lang namang walang pinag-aralang delivery boy. Talaga bang iniisip mo na dahil lang tinulungan mo akong masagot ang ilang tanong, ay papayag na akong pakasalan ka? Ikaw, Boy, ang dahilan kung bakit ka namin pinasali ay para tulungan si Lihua na makuha ang premyo. Sa pagiging sunod-sunuran mo, masasabing nakatulong ka naman kahit papaano. Sige na, ngayon ay lumayas ka na. mga hayop kayo. Hindi ko palalampasin ang ginawa nyo. Talagang hinaharangan mo ang pera ko? Pagbabayarin kita. Ah, Mahal, gising ka na? Mahal, tulungan mo naman ako. Ipanalo mo ako sa paligsahan. Kapag nanalo na ako, pakakasalan na kita agad. bumalik ako sa nakaraan. Bumalik ako bago magsimula ang paligsahan. Noong nakiusap si Lin Lihua na tulungan ko siyang sumagot, noong oras na hilingin niyang ipanalo ko siya. Mahal, nakikiusap ako. Total naman, isa ka lang namang delivery driver na walang pinag-aralan. Ang pagiging kampeyon ng greatest genius ay wala namang silbi sa iyo. Ibigay mo na lang sa akin ang 5 milyong dolyar na premyo bilang dote para sa ating kasal. Gagamitin ko ang pera na ito bilang puhunan para sa pamilya natin, para mabigyan kita ng anak. Lin Lihua, bilang isang taong napakatalino, kung bakit wala akong diploma, hindi mo ba talaga alam kung bakit? Bakit parang hindi na siya yung dating masunuring lalaki na kilala ko? B, mahal, alam kong mahal mo ako. Kaya mo iniwan ang pag-aaral mo at nagtatrabaho bilang delivery driver para buhayin ako. Alam ko ang sakripisyo mo para sa akin. Huwag kang mag-alala, kapag nanalo na ako sa paligsahan, pakakasalan kita agad at kukuha na tayo ng marriage certificate, okay? Inaasahan mo pa rin maniniwala ako sa iyo? Noong nakaraang buhay ko, dahil sa pagtitiwala sa iyo, nagtulungan kayo ni Likian para tapusin ako? Paano mo nalaman ang tungkol sa amin ni Kiangge? An Yicheng, sasabihin ko sa iyo, pinapasama kita sa paligsahan at pinapatulong kitang manalo dahil iyan lang ang tingin ko sa iyo. Nabayaran na ni Chiangge ang paligsahan. Tulungan mo man ako o hindi, siguradong ako ang magiging kampeon. Kampeon? Wala ka ng pagkakataon. Lin Lihua, ang kampeon sa paligsahang ito ay walang iba kundi ako, si An Yicheng. Ako mismo ang puputol sa pagkakataon mong umasenso. Ito ang parusa sa pagtatraidor mo sa akin. Narito po tayo ngayon sa ating programa, ang Grand Finals ng The Most Powerful Boss. Ako ang inyong host na si Wang Xiaoye. At una sa lahat, ipapakilala ko na ang ating mga panauhin. Sila ang may alam ng lahat, kahit patungkol sa kalangitan o kalupaan, ang tinatawag na walking dictionary si Guro Jobo. At ang pinakabata sa kasaysayan ng Daksha na naging CEO ng isang listed company, isang brand partner na si Li Qian. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Wow! Nandito ang mga idolo ko, sina Jobo at Likian. Ngayon naman, salubungin natin ang 2 contestant na kasama ko. Narito ang number 1 genius ng Daksha na nagtataglay ng ganda at talino. Walang iba kundi si Miss Lin Lihua. Salamat. Salamat po.
Wow, si Lihua po. Sikat na sikat siya sa internet. Tunay na ganda at talino. At ang isa naman nating contestant ay isang delivery rider, si Ginoong An Yicheng. Anong ginagawa ng isang delivery rider dito? Magde-deliver lang ba siya? Trip lang niya siguro. Sa tingin ba niya sa delivery rider? Magiging champion siya? Umalis ka na dyan. Alis na, alis. Baba na riyan. Layas. Ang laban na ito ay gagawin sa paraang salitan sa pagsagot. Ang makakasagot ng tama ng dalawang magkasunod ang hihiranging kampeon. Handa ka na ba, Madam Lin Lihua? Opo, handa na ako. Para sa unang katanungan, ito ay isang math problem. Ang sagot ko ay 3, 5, 8, 0. Ngayon naman ay titingnan na natin ang tamang sagot. 3. 5. 8. 9. 0. Wow! galing. Ang galing mo, tama ang sagot ni Lin Lihua. Mabuti na lang at si Kuya Kian ay ibinigay na sa akin ang mga sagot ng maaga. An Yicheng, ikaw na hamak na delivery driver? Paano mo ako matatalo? Lin Lihua? Mula kailan pa naging magaling ang mental math mo? Bakit hindi ko alam yan? An Yicheng, pinapayuhan kitang matuto ka. Mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Isang mangmang na hamak na talunan, anong karapatan mong kutsain si Lihua? Isang delivery driver lang? Anong karapatan mong magingay dito? Ang makatayo sa entabladong ito, ang pinaka-highlight na ng buhay mo. Tapos nagmamayabang ka pa. Wala lang iyan. Kapag nakuha ko na ang kampyonato sa pinakamalakas na tycoon, doon nyo makikita ang tunay na tagumpay. Sa tingin mo, magiging champion ka? Marunong ka ba ng mental math? Alam mo ba kung ano ang algorithm? Naghahanap ka lang ng gulo. Hahaha, ang delusyon mong delivery boy ay sobra-sobra na. Sige nga, gusto kong makita kung paano ka mananalo. O sige, ituon natin ang ating atensyon sa susunod na katanungan. Sa tanong na ito, kailangang sa loob ng 1 minuto, mula sa 100 baso na mukhang magkakapareho lahat, hanapin ang baso ng tubig na may asin. Napakahirap niyan, masasagot niya. Kaya yan, sa ganyang level niya, delivery boy lang siya. An Yicheng, maaari ka nang magsimula. Kumpara sa mental math kanina, magkaibang level ito. Ang sinusubok dito ay ang abilidad sa pag-obserba, pati na ang matinding konsentrasyon. Delivery boy lang siya. Paano niya magagawa yan? Ang tanging mayroon siya ay puro lakas lang ng katawan. Napakahirap naman ito. Hindi ba ito masyadong mahirap para sa delivery boy? Kung ako sa'yo, delivery boy ka lang, bumaba ka na lang diyan bago ka pa mapahiya ng gusto. Paghahanap lang naman ng baso na may halong asin, napakadali lang yan. Sino ba ang hindi marunong magmalaki? At dahil napakahusay mo pala, bilisan mo at sagutan mo na ang tanong? Hahaha, galing lang siya sa probinsya at isang driver ng delivery, ano bang maisasagot niya riyan? Nagmamagaling lang yan. Sinasadya niyang magsayang ng oras. An Yicheng, alam kong hindi ka makapayag, pero payo ko sa'yo ay sumuko ka na para man lang matira ang huling dignidad mo. Ikaw dapat ang sumuko. Ang dignidad ko, ako mismo ang babawi niyan. Hindi ko kailangan ng 1 minuto, 7 lang na segundo ang kailangan ko. Sa loob ng 7 na segundo, masasagot ko, yan. 7 na segundo? Para kanino ba yung pagpapanggap mo? Napakakatawa mo naman. Aba, talagang marami ng bobo sa panahong ito. Mukhang parami pa sila ng parami. Ang mga driver ng delivery, dapat manatili na lang na tapat sa trabaho nila. Maghatid ng pagkain habang buhay, hindi yung pumupunta pa rito sa kagalang-galang na lugar na ito para magpakitang gilas lang pero napapahiya. Che, isang mababang driver ng delivery. Gusto pang tularan ng husay ni Cao Ji. Sino ba sa akala mo si Cao Ji? Isa siyang dakilang manunulat ng Hanwei. Akala mo ba kung sino ka? Gusto pang gayahin ang mga manunulat at nagpapanggap pa rito. Hoy, alam mo ba kung anong tawag sa ginagawa mong yan? Tinatawag yang Dongshi na gumagaya kay Shishi. Ang tawag na Dongshi na gumagaya kay Shishi ay masyado pang mataas para sa kanya. Nakatayo siya sa entabladong ito ng pinakamagaling. Siguro naiihi na siya sa kaba. Naihi? Bumaba ka na at magpalit ng diaper? Baka mamaya maihi ka pa sa entablado. Kadiri kang tingnan. Narinig mo ba yan? An Yicheng, umalis ka na riyan. Magsimula na ang oras.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos na ang oras. An Yicheng, pakisagot na. Sinasabi ko na nga ba, ang delivery driver na to, ang mga ganitong hamak na tao, ay walang karapatang umapak dito sa entablado ng pinakamalakas na tycoon. Kalokohan lang ito, di ba? Basta't ang mga taong may tenga at may utak ay alam na ang tamang sagot ay iisa lang. Uy! Sa pagkuha niya ng 2 baso, ay pinatunayan lang niya na una, wala siyang utak, at pangalawa, wala siyang tenga, di ba? Ha 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 ha! An Yicheng, ginagawa mo lang talagang kakatwa ang sarili mo. Kung hindi mo kayang pumili, sumuko ka na lang ng direkta ano't nagpapanggap ka pa rito. Ano? Balak mo pa bang mandaya? Huwag mong sabihing ang 2 basong ito ay parehong may asin? Oo nga. Posible kayang magpakahirap ang aming produksyon na sadyain at paglaruan ang isang dukhang delivery driver na gaya mo? Ano? Ha ha ha! Isa kang delivery driver lang, lakas ng loob mong kwestiunin ang produksyon, sadyang hindi mo kilala ang kinalalagyan mo. An Yicheng, kailangan kitang paalalahanan. Ang sagot sa tanong na ito ay iisa lang. Bilang palabas na may pinakamataas na rating sa buong mundo sa mga knowledge quiz, ang aming produksyon ay laging naglalabas ng mga tanong ng pantay, makatarungan, at hayagan, hindi maaari na magkaroon ng 2 sagot. Pakiusap, pumili ka ng mabuti. Kailan ko sinabi na parehong tama ang 2 basong ito? Huwag kang mag-arte dyan. Kung ang 2 basong ito ay hindi ang tamang sagot, bakit mo iyan hinawakan? Oo nga! Hoy! Bakit ka nakatingin sa akin? May dala kang 2 basong tubig? Naghihintay ka bang ako ang magsabi sa'yo ng sagot? Kinuha ko ang 2 basong tubig na ito para natural na isaboy sa'yo. An Yicheng, At tamang sagot ay ang basong hawak ko. Lahat ng nakikita ng aking mga mata ay nakukuha ko ng detalyado. Kaya nakikita ko sa basong ito na may lamang tubig na may asin, ang tuloy-tuloy na paglabas ng maliliit na bula. Pagbati, tama ang sagot mo. An Yicheng, ang lakas ng loob mong basain ako at sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. ang swerte naman ng patay gutom na delivery rider na ito. Nakuha niya ito sa hula? An Yicheng, huwag kang masyadong mayabang. Sa susunod, hindi mo na magagamit ang swerte mo. An Yicheng, pipiliin mo bang ituloy ang pagsagot? Itutuloy ko. Hoy, Director! Bigyan mo siya ng tanong na walang sagot para lumayas siyang walang kahit na ano. Hemp. Ha ha ha. Xiaoye, bigyan mo siya ng tanong na imposible ang sagot, paalisin mo na siya. Bilang host, kailangan kitang paalalahanan. Kung hihinto ka na ngayon, maaari ka nang umalis dala ang $5 milyong. Ngunit kung pipiliin mong magpatuloy sa pagsagot, kapag nanalo ka, hindi lang $5 milyong ang makukuha mo, kundi pati na ang pagkakataong makasama sa Autumn Festival Gala. Pero kapag nagkamali ka, wala kang makukuha kahit ano. Mag-isip kang mabuti sa pipiliin mo. Nakarating ka rito dahil ito sa swerteng dala ko sa iyo bilang nobya, hindi ba? Pero dahil naghiwalay na tayo, hindi na kita mabibigyan pa ng swerte. An Yicheng, isa ka lang delivery rider, bakit hindi ka pa tumigil habang lamang ka pa? An Yicheng, ang $5 milyong na ito ay sapat na para makabili ka ng sariling sasakyan at bahay. Huwag ka nang maghangad ng higit pa. Ito na ang pinakaangat mong magagawa bilang delivery rider. Huwag mo nang pag-interesa ng mga bagay na hindi naman para sa iyo. Ito lang ba ang rurok na sinasabi nyo? Sa hinaharap, marami pang pagkakataon na mapapatingala kayo sa akin. Ang pinili ko, itutuloy ko. Kung ganoon, An Yicheng, pakinggan mo ang ika-4 na tanong. Alam ng lahat na may 4 na dakilang imbensyon ang Daksha. Ang tanong, ano ang itinuturing na panlimang dakilang imbensyon? 5 dakilang imbensyon? Ang ika-5 imbensyon? Parang hindi ko pa narinig iyon. Ah, ha, ha, ha. Hay nako, kahit na kabisado ko ang kasaysayan at nakapaglakbay na sa iba't ibang bansa, pero wala pa akong narinig tungkol sa ika-5 dakilang imbensyon. Ha ha ha. Ang 4 na imbensyon ay tanggap ng lahat, pero sa buong mundo, wala namang kumpirmadong ika-5 imbensyon, kaya ang tanong na iyan ay walang sagot. Hoy, An Yicheng. Hindi mo masasagot yan. Umalis ka na dito, bilis. Alam ko ang ika-5 imbensyon. Nasa paligid lang natin ito, ginagamit araw-araw, at nakikita araw-araw. Kalokohan.
Wala namang kahit anong panlimang dakilang imbensyon. Baka ang gusto mong sabihin ay sasakyan? Hahaha. Huwag mong sabihing cellphone ang tinutukoy mo. Hindi rin. Baka naman ang tinutukoy mo ay computer? Ang computer ay maaaring ang tawaging pinakadakilang imbensyon ng ika-20 siglo, pero para tawaging ikalimang dakilang imbensyon, hindi ito karapat-dapat. Ang ikalimang imbensyon na ito ay para sa lahat, bata man o matanda, mahirap man o mayaman, maaaring magkaroon nito. Kung ganoon, baka ang sinasabi mo ay bombilya. O telebisyon? Mukhang si An Yicheng lang ang nakakaalam ng sagot. Napakagwapo niya talaga. Si An Yicheng ay parang siguradong sigurado sa kanyang sarili, habang ang mga panauhin na ito parang wala talagang alam sa sagot. Sinasabing matatalino silang tao, pero mas magaling pa sa kanila ang isang delivery rider. Paano pa nila nakuha ang makaupo doon? Ska, naku! Tigil na. Huwag ka nang magpanggap pa. Tingin ko ay wala ka talagang alam at hinihintay mo lang na sabihin namin ang sagot para makapangopya ka lang. Utak mong iyan. Masasagot mo ba ng tama? An Yicheng, dahil masyado kang kampante, bakit hindi mo agad ibigay ang sagot? Bakit mo kailangang magtagal? Tama iyan. Sabihin mo nga sa akin, ano ang panglimang dakilang imbensyon? Magsalita ka. Hahaha. Sa tingin ko, nagpapasikat lang siya. Wala namang ganoong sagot. Paano niya ito malalaman? Ano? An Yicheng, mayroon ka na lang 10 segundo. Pakiusap. Sumagot ka na. Ang panglimang dakilang imbensyon ng Daxia ay ang... Ang totoo ay wala kang alam. Hamak ka lang na delivery boy, wala kang pinag-aralan, paano ka aabot sa round na ito? Ang sagot ay, mandaraya ka. Anong sinasabi mo? Hindi ko gagawa yan. Ma'am, lagi akong nasa tabi ni An Yicheng at wala akong napansing kahina-hinala. Baka po nagkakamali kayo? Hawak ko rito ang lahat ng dokumento ni An Yicheng simula noong bata pa siya. Palaging 0 ang score niya sa lahat ng exam. Bilang isang hamak na delivery boy, paano niya masasagot ng tama ang lahat ng ito? Walang duda, ito ay isang panlilin lang. Tama. Ang mga narito sa Huaxia ay pawang mga kilala at mahuhusay na iskolar, pati kaming matatalino ay hindi alam ang sagot. Paano ito masasagot ng isang walang pinag-aralan na gaya niya? Siguradong nandaya siya. Tama, oo. Siguradong may gamit siyang panggaya sa katawan. Kayo riyan, alughugin niyo siya. Bitawan niyo ako. Hindi ako nandaya. Wala akong ginagawang masama. Anong nangyayari? Bakit nila siya hinuhuli? Hindi ako mandaraya. Ang sinasabi niyo tungkol sa 0, lahat iyan ay gawa-gawa lang? Para malaman natin ang totoo, kapkapan na lang natin siya. Kapkapan siya. Aba, Ska, kahit pa sabihing hindi ka nandaya, lampas na ang oras mo para sumagot. Oo. An Yicheng, wala ka ng karapatang sumagot, kaya lumayas ka na dito. Bakit naman ganyan? Yung mga panauhin naman ang nanggulo, bakit isinisisi kay An Yicheng? Ito ay... Umaangal ako. Malinaw na may anomalya dito. Kahit pa sabihing si An Yicheng ay isang delivery rider lang. Napakatalino naman niya. Anong karapatan niyo para pigilan siyang sumagot? Kapag hindi niyo hinayaang ituloy ni An Yicheng ang pagsagot, magrereklamo ako na ang programa niyo ay may pandaraya, dayaan. Dayaan, dayaan, dayaan. Dayaan, dayaan, dayaan. Dayaan, dayaan, dayaan. Grabe talaga, tingnan mo yon. Pinagmamalaki niya kaming mga delivery rider. Masyadong mapang-api ang mga guest na ito, dapat silang i-report. Sali ako. Magrereklamo din ako. Ilabas mo ang cellphone mo, i-report natin ang pinakamalakas na tycoon. May pandaraya silang ginagawa. Inaapi nila ang isang delivery rider. Dapat lang silang i-report. Dayaan, dayaan. Xiaoye, sa ngayon, ang sistema natin ay puno na ng mga reklamo. Ngayon din, bigyan mo muli ng pagkakataon si An Yicheng na sumagot. Pakalmahin mo ang mga manonood. Nasunod po. Dayaan, dayaan. Huminahon po tayong lahat. Pagkatapos mag-usap ng production team, napagdesisyonan naming bigyan si An Yicheng ng isa pang pagkakataong sumagot. An Yicheng, dahil tila sigurado ka na sa iyong kasagutan sa tanong na ito, mangyaring galingan mo sa iyong huling pagkakataon. Kapag nagtagumpay, gagawa ka ng milagro, ngunit kapag nabigo, wala kang mapapala. Maari ka nang sumagot. Ang ikalimang dakilang imbensyon ng Daxia ay ang... Iyon ay walang iba kundi ang hybrid rice. Hybrid rice? Ang pang-5 sa mga pinaka-importanting imbensyon ng siglong ito? Sa tingin ko, may punto ang sinasabi niya. Ang imbensyon ng hybrid rice ay ang siyang tumulong sa ating mga mamamayan pagdating sa malaking problema sa pagkain, kaya kung ituturing itong pang-5 imbensyon, nararapat lang talaga iyon. Sa tingin ko hindi. Ang pang-5 imbensyong iyan ay matagal nang pinagtatalunan at hindi pa sigurado kung ang hybrid rice. Ang nga ba iyon, di ba? An Yicheng, ang tagal mo nang nagpapanggap, huwag mong sabihing sa tingin mo ay sapat na ang kahit anong sagot para lang makalusot ka. Hybrid rice pa raw? Sa tingin ko ay naluto na ang utak mo kakatrabaho sa bukid. Ang pang-5 imbensyon ng Daxia, magiging ganoon lang ba kasimple iyon? Simple man o hindi,
Malalaman natin kapag inanunsyo na ng host ang resulta, di ba? Hahaha. Isa ka lang namang hamak na payaso, hinding-hindi ka makakakuha ng tamang sagot dahil ang tanong na ito ay wala talagang kasagutan. Hahaha. Paano mo nalaman na walang sagot ang tanong na ito? Oo. Posible kayang may sabuatan kayo ng mga producer? Kalokohan! Tumigil ka sa paggawa ng kwento. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang daksya natin ay wala namang panglimang imbensyon? Kahit anong gawin mo ngayon, ang titulong kampyon ay hindi mapupunta sa iyo. Naniniwala ako na ang programang ito ng pinakamalakas na tycoon ay magbibigay ng isang patas na resulta. Host, paki-anunsyo na ang sagot. Gaya ng alam ng lahat, tungkol sa kung ano ang panglimang imbensyon ng Daksha, kung ano talaga iyon, ay nagkaroon ng malaking pagtatalo. Ngunit bilang isang host ng kompetisyong ito, sa tingin ko, ang panglimang imbensyon ng Daksha ay ang hybrid rice. Hybrid rice. Anyi Cheng, congratulations, tama ang iyong sagot. Ikaw na ngayon ang nanalo bilang kampyon. Tutol ako kay Anyi Cheng, nandaya ka. Siguradong tinakot mo ang nagbigay ng tanong at sa mga kamay niya mo nakuha ang sagot, hindi ka karapat dapat na maging kampyon. Lin Lihua, kabibintang nyo lang sa pag-akusa sa akin na mandaraya, pero wala naman kayong nahanap. Ngayon gusto mo na naman bang gamitin ang lumang diskarte na iyon? Anong lumang diskarte ang sinasabi mo? Malinaw na ang isipan mo ang hindi matuwid na gusto mong gumamit ng maduming paraan para lang guminhawa agad ang buhay. Masyado lang akong naging kampante kanina, kaya hinayaan lang kitang makalusot. Sa pagkakataong ito, ilalantad ko na ang tunay mong pagkatao. Dahil mukhang sigurado ka sa mga sinasabi mo, maglabas ka ng ebidensya. Kung basta mo lang ako binibintangan, sino ang makapagpapatunay niyan? Kaya kong patunayan iyan. Oh, hindi ba't ito ang tanyag na manunulat sa bansa? Siguro Lee Bowen? Nasa iyo na ang lahat. Hindi mo inaasahan ito, di ba, Anyi Cheng? Na magkikita tayong muli. Noong nakaraan ay inutusan kita na mag-deliver ng pagkain sa bahay ko at hiniling na alagaan mo muna ang nanay ko sa loob ng maikling panahon. Hindi ko akalain. Noong nalaman mo na ako ang gagawa ng mga tanong para sa pinakamalakas na tycoon, ay gagamitin mo ang nanay ko para takutin ako para lang ibigay ko sa iyo ang mga sagot. Ang mga ganitong bagay, paano ko iyon papayagan? Kaya palihim kang pumunta sa kwarto ko at ninakaw ang mga tanong. Wala kang hiyang tao ka. Hindi ko akalain na itong si Anyi Cheng ay ganoong klase palang tao. Buti na lang at hindi ako tuluyang naniwala sa kaniya kanina, nakakasuka siya. Hindi kaya may iba pang dahilan dito? Itong si Anyi Cheng? Hindi naman siya mukhang klase ng taong mandaraya. Nakikita ang mukha pero hindi ang puso. Marami na akong nakitang katulad niyan. Hahaha. Sa inyong mga nanonood, mayroon lang po akong kailangang sabihin. Si Anyi Cheng ay tamad simula pa noong bata, wala siyang napatunayan sa buhay, at talagang hindi ko inasahan na gagawin niya ito para gumanti sa akin sa pamamagitan ng pag-impluensya kay Guro Lee Bowen. Sabihin niyo, ang isang taong masama ang asal, hindi ba dapat ay umalis na sa entabladong ito? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Anyi Cheng, narinig mo ba yon? Ito ang gusto ng mga tao. Kung matalino ka, kusang loob ka nang umalis dito, dahil kung hindi, ipapakalagkad kita palabas sa mga tauhan ko. Hindi ako nagnakaw ng mga tanong. Bakit ako aalis? Anyi Cheng, magsisinungaling ka pa rin ba? Baka gusto mong sabihin na siguro Lee Bowen ay sadyang naninira lang sa iyo? Anyi Cheng, kung ngayon ka na maglalabas sa kompetisyong ito, ay aakto ako na parang walang anumang nangyari. Kung hindi, talagang hahabulin ko ang legal na kaso laban sa iyo. Lee Bowen, akalain mong isa ka pa namang sikat na manunulat pero hindi mo pala alam ang tama sa mali at kumakampi ka pa sa masama? Hindi ka ba natatakot na ang lahat ng baho at sikreto mo ay ibulgar ko sa lahat? Ay, Anyi Cheng, aaminin ko na. Mayroon ka namang konting talino, pero sasabihin ko sa iyo, hindi ka malayo ang mararating sa ganyang paraan. Dapat kang maging mapagpakumbaba, huwag kang lumaban sa taong mas malakas sa iyo. Anyi Cheng, sa antas ng pinag-aralan mo, kung hindi dahil sa pagnanakaw ng sagot, paano mo makukuha ang lahat ng tama? Kahit anong palusot pa ang gawin mo, hindi mababago ang katotohanan na nandaya ka. Pinapayuhan kita na umalis na ngayon para manatili ang iyong dignidad. Tama, sino ba si Teacher Lee? Paano ka naman niya pararatangan ng walang basehan? Isa ka lang namang delivery rider, hayaan na natin ang pandaraya mo, pero nagagawa mo pang magsinungaling at takutin si Teacher Lee. Nakakahiya ka. Wala kang hiya. Sige, dahil naninindigan kayo na nagnakaw ako ng tanong, ngayon gusto kong itanong, Guro Lee Bowen, ilang tanong ang ginawa mo para sa paligsahan at ilan doon ang nanakaw ko? Ngayong araw na ito, kapag nasagot ko ang lahat ng tanong sa listahan nyo, mapapatunayan ko na ba ang kawalang sala ko?
Ano? Mali ba ang narinig ko? Sasagutin daw niya ang lahat ng tanong sa buong test bank? Hay nako, mula nang isinilang ako, ngayon lang ako nakakita ng taong sobrang yabang. Akala mo ba, isa kang Wun Fuxing na bumaba sa lupa? An Yicheng, kahit na wala ka ng ibang mapuntahan, hindi kailangang magsalita ng mga ganyang kalaking kahibangan. Masyado mong pinapataas ang tingin sa sarili mo. Hindi ko akalain. Handa talaga siyang magsinungaling ng malaki para lang makatakas sa parusa. Sasabihin ko sa iyo, kahit pa ang ating pinakasikat at magaling na dalubhasa sa literatura ng Daksha, na siguro Bai Hui ang nandito, maging ang ganyang kalaking salita ay hindi niya kayang bitawan. An Yicheng, nasabihin ko sa iyo, walang kahit na sinuman sa mundong ito ang makakasagot ng tama sa lahat ng tanong sa test bank. Ang isang taong katulad mo na laging nandaraya at puro kasinungalingan ang sinasabi ay hindi karapat-dapat na tumapak sa entabladong ito. Kaya iminumungkahi ko na ipagbawal siya sa lahat ng trabaho, iban siya ng tuluyan, at huwag nang hayaang lumitaw pa sa kahit anong palabas sa telebisyon. Sang-ayon ako, iba na agad si An Yicheng. Ang mga taong katulad niya, nasusuka ako, kahit isang tingin lang. Gusto mo bang tumaya? Kapag nasagot ko ang lahat ng tanong mula sa test bank, hihingi kayong lahat ng paumanhin sa akin, at simula ngayon, lalayo na kayo sa publiko. Ha 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 ha. Ikaw lang pala, tapos gusto mo pa kaming lumuhod at humingi ng paumanhin sa iyo? Nako, ayoko nga. Bakit? Natatakot ka na ba? Hindi ako naniniwala na kaya niyang sagutin ng tama ang lahat ng tanong. Sa tingin ko ikaw ang dapat matakot. Dahil mukhang malakas ang loob mo, ibibigay ko ang gusto mo, pero kapag hindi mo nasagot ang mga ito, anong mangyayari sa iyo? Kapag hindi ko nasagot, lalabas na ako sa kompetisyong ito, hihingi ng paumanhin sa lahat ng manonood, at mula ngayon, hindi na muling sasali sa kahit anong programa. Sige, isang salita. Kinig sa tanong. Sa pelikulang Grass Ring on a Low Mountain, sino ang bida? Shuziki. Ayon sa sinaunang mitolohiya ng Daksha, ano ang mitolohikal na nilalang na nangangalaga sa pagkain? Taotie. Noong 1985, sa kauna-unahang barya na inilabas ng Daksha, ano ang makikita sa likurang bahagi nito? Palasyo ng Putala. Ano ang susunod na linya sa tulang? Ang mga huni ng unggoy sa magkabilang pampang ay walang tigil. Ang mga huni ng unggoy sa magkabilang pampang ay walang tigil. Habang ang mabilis na bangka ay lumampas na sa 10,000 bundok. Cut! Para sa Daksha, sino ang pangalan ng kanilang unang emperador? Qin Shi Huang. Pakisagot, 345 hinati sa 678. 851. Sabihin mo nga, Mortis at Tenon. paano naman ano ang... K2. Ang pagsunog sa Chibi, mga pabula ni Aesop. Dakilang piramid ng Giza, 1,872. 37,852. Maging ganap na matanda, Chaoge, Chibi, 9,527. Binabati kita, tama ang lahat ng sagot mo. Talaga bang tama ang lahat ng sagot niya? Ang galing naman ni An Yicheng. Tama ka dyan. Ang lahat ng mga tanong na ito ay nasagot ni An Yicheng. Isa na siyang alamat, di ba? Sinasabi ko sa inyo, simula sa araw na ito, si An Yicheng ang aking idolo. An Yicheng! Aha. Paano nangyari ito? Paano mong nasagot ng tama ang lahat ng mga tanong? Ano ngayon, Teacher Lee? Sasabihin mo pa rin ba na ninakaw ko ang mga tanong mo? Kahit pa masagot mo ang lahat ng mga katanungan sa library, anong mapapatunayan yan? Ha? Katotohanan pa rin na ninakaw mo ang mga tanong. Kahit gaano pa karami ang sagutin mo, hindi mo mapapatunayan na hindi ka nanguha ng sagot. Tama. Isa lamang siyang hamak na tao na walang delikadesa. Nakakatawa. Sa kakayahan ko, kailangan ko pa bang mandaya? Sabihin nyo nga, lahat ba ng mga tanong na sinagot ko kanina, mayroon bang mas madali kaysa sa mga tanong mula sa panglimang imbensyon? Ang mga tanong na sinagot ni An Yicheng, henyo lang ang makakasagot ng tama. Hindi niya kailangang mandaya. Naniniwala rin ako kay An Yicheng. Imposibleng nandaya siya. Suportahan si An Yicheng. Suportahan si An Yicheng. Suportahan si An Yicheng. Suportahan si An Yicheng. Libowen, nahiya lang akong ibunyag ang totoo tungkol sa iyo. Isa ka lamang napaka-impokritong masamang tao. Nagawa mo pang sabihin ng may kapal ng mukha na nakiusap kang alagaan ko ang nanay mo. Wala kang utang na loob na anak. Iniwan mo ang sarili mong ina na walang pakialam. Kung hindi lang dahil sa pagkaing ini-order niya, marahil ay wala na siya dahil sa gutom. Ano? Anong pinagsasabi mo dyan? Nagsisinungaling ako? Nalaman kong sikat kang manunulat? At alam ko ring gumagawa ka ng tanong para sa mga eksperto, pero kailanman ay hindi ako humingi ng sagot sa iyo. Tinayuhan lang kita na mas alagaan ang iyong ina, pero kinamuhian mo ako. At dito ay pinararatangan mo akong magnanakaw ng mga tanong. Ang mga katulad mo, may mukha pa bang maihaharap dito? Anong karapatan mo na makakuha ng respeto mula sa lahat? Ngayong wala ka nang masabi, tuparin mo ang pangako mo? Humingi ka ng paumanhin sa akin. Humingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin. Hindi maaari.
An Yicheng ay isa lamang mangmang, at kahit pa sabihing medyo may talino siya, imposible pa ring masagot niya ng tama ang napakaraming tanong. Nakasama ko siya sa loob ng maraming taon, at alam kong wala talaga siyang silbi. Bata, magsabi ka ng totoo? Matagal na ba kayong nagsasabuatan ni Wang Xiaoye para planuhin ang lahat ng ito? Ano? Ano ka mo? Nagsasabuatan sila? Totoo ba iyan? Anong kalokohan iyan? Hindi ko man lang kilala si An Yicheng. Kaya paano niyo masasabing may ugnayan kaming dalawa? Kung hindi mo siya kilala, bakit ang bait mo sa kanya? Aha, napansin ko, nagkakaisa ba kayo para tulungan siyang manalo? Bakit niyo ako pinararatangan ng ganyan? Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko bilang isang host. Lahat ng mga sagot na iyon ay galing talaga mismo kay An Yicheng. Maari kong ipusta ang karera ko bilang garantiya. Tumigil ka nga, pareho lang kayong dalawa na masama. Sinasabi ko na nga ba, nagbago ng malaki si An Yicheng dahil pala lumapit na siya sa isang tulad mong malanding babae. Isa kang hamak na sumisira ng relasyon, akala mo ba ay maniniwala pa kami sa iyo? Lindy Hua, ano ang karapatan mong husgahan ng iba? Pagdating sa pagiging hamak, masahol ka pa sa kahit sino. Bakit? Gusto mo bang ibunyag ko ang lahat ng mga pinaggagawa mong kamalian noon? Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw ang walang narating sa buhay, kaya akala mo ba, sasayangin ko ang buong buhay ko sa isang taong walang silbing, gaya mo? Teka muna, Wang Xiaoye, pinapayuhan kita. Hiwalayan mo na ang lalaking ito. Isang talunan na tulad niya, kapag nanatili ka sa kanya, sasayangin mo lang ang kabataan mo. Nagkakamali kayo. Kahit na hindi kami opisyal na magkasintahan ni An Yicheng, naniniwala ako na sa talinong taglay niya, tiyak na magtatagumpay siya balang araw. Sige. Ang bilis nyo naman magkampihan. Ngayon, dahil dyan, lumayas kayong lahat. Sa anong dahilan? Nasagutan ko na ang lahat ng mga tanong at kayo ang dapat na lumayas dito. An Yicheng, huwag kang masyadong kampante dahil lang sa nakasama mo si Wang Xiaoye para gawin ang gusto mo. Ang isang host at kalahok ay nagsasabwatan. Kapag kumalat ang balitang ito, sa susunod, paano pa kayo makakapagtrabaho sa industriyang ito? Wala po kaming... Walang ano? Ha? Kitang-kita ang pagtatanggol nyo sa isa't isa, napanood din iyan ng lahat ng mga audience. Sa tingin nyo ba ay makakatanggi pa kayo? Masyado na kayong mapang-api. Uy, mga kaibigang audience, nakita nyo naman lahat, di ba? Itong si An Yicheng, nagawang suhulan pati ang host. Ilang tanong lang naman ang nasagot niya. Hindi ba wala lang naman iyon? Siguro, pati ang pagiging kampeon ay kaya rin niyang kunin ng ganoon kadali. Dito sa entablado ng aming programa, walang puwang para sa isang mandaraya. Paano nangyari iyon? Itong si An Yicheng kanina ay marami namang nasagot na tama. Kung sasabihin nyo na nandaya siya, ay hindi ako maniniwala. Bakit naman hindi pwede? Sinuhulan niya ang host, kaya malamang alam na niya ang mga sagot. Mahusay ka talaga, An Yicheng. Ang lakas ng loob mong makipagsabuatan sa host. Hindi ko alam kung paano nagpapatakbo ang produksyon ng programang ito at nagpapasali pa ng ganyang klase ng tao. An Yicheng, ngayon bilang sponsor ng programang ito, sasabihan kita, ngayon na, kaagad, at sa oras na ito, umalis ka na. Kundi, ipapatawag ko ang mga security guard. Likyan, iniisip mo ba talaga na kontrolado mo ang lahat? Hindi ko aaminin ang mga bagay na hindi ko ginawa? Dahil hindi ako nandaya. Ang mga tanong na iyon ay matino at patas na nasagot ko ng mag-isa. Ako ang nararapat na maging kampeon. Magaling ang sinabi mo. Sino po ba iyan? Hindi mo ba talaga siya kilala? Siya ang tao sa likod ng pinakamalakas na tycoon na si Bai Hui. Taon-taon, ang mga kampiyon ng pinakamalakas na tycoon ay may pagkakataong mapirma sa kaniyang Wenhui Studio. Ang Wenhui Studio Ay isang higante sa Daxia Entertainment. Sabi nila, bawat isang pumipirma doon sa industriya ng kultura ay makakakuha ng kayamanan na hindi kailanman mararating ng isang ordinaryong tao. Oo. Guro Bai Hui? Paboritong-paborito ko po kayo. Marami na po akong nabasa sa inyong mga akda. Hindi ko akalaing makakatagpo ko po kayo rito. Anong nangyayari dito? Wala lang po ito. Guro Bai Hui, parang may dapo lang na langaw. Hayaan nyo po, palalayasin ko na po sila agad. Ganoon ba? Sa tingin ko ang dapat palayasin ay ang langaw na gaya mo. Guro Bai Hui. Napanood ko ang naging pagsagot mo kanina. Napakagaling mo talaga. Paano mo nasagot ang lahat ng mga katanungang iyon? Isa kang tunay na henyo. Sa mga gaya mong talentado, hindi kita maaaring palagpasin. Sobra po ang papuri ninyo? Hindi. Napagpasyahan ko ng imbitahan ka sa aking studio para maging isa sa mga manunulat ko. Payag ka ba? Wag na lang po sana. Sa totoo lang, pumunta lang ako rito para makapaghiganti sa ginawa nila sa akin. Salamat po sa inyong kabutihan, ngunit tungkol sa kontrata, ayoko po. Wala pang nakakatanggi sa akin noon. Ikaw ang pinakauna. Sige, meron ka bang ibang gustong hilingin? Kani-kanina lang ay nakipagpustahan sila
na kapag nasagot ko ang lahat ng mga katanungan, ay hihingi sila ng tawad sa akin. Wala na akong ibang hiling, kundi sana ay tuparin nila ang kanilang pangako. Guro Bai Hui, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Malinaw na siya ang tumukso sa host, kaya nalaman niya agad ang lahat ng sagot sa mga tanong. Ang mga ganitong klaseng tao na gustong magpaumanhin kami. Bakit kami susunod? Tama. Guro Bai Hui, huwag kang pauto sa kanya. Isa lang siyang walang kwenta, wala siyang totoong talent. Kung anong klaseng tao siya, nakikita ko ng malinaw. Ako mismo ang gumawa ng mga tanong na iyon, kaya imposibleng makuha ng host ang mga sagot ng maaga. Ang lahat ng ito ay paninirang puri lang ninyo laban sa kanya. Ngayong araw, di lang kayo kailangang humingi ng paumanhin kay An Yicheng, kundi dapat nyo ring ibigay ang pagiging kampeyon sa pinakamalakas na tycoon pa sa kanya. Bai Hui, huwag mong isiping porque ikaw ang founder ng programa ay pwede mo na kaming maliitin. Ako ang sponsor ng pinakamalakas na tycoon. At nang walang pahintulot ko, huwag niyang asahang maging kampeyon. Tama, hindi rin ako papayag. Isa lang siyang simpleng delivery rider. Anong karapatan niyang humingi ng paumanhin sa amin? Talaga bang babaliwalain nyo ang mga patakaran ng pinakamalakas na tycoon? At ano naman kung gawin namin iyon? Isa ka lang namang babae, mas mabuting huwag ka nang makialam dito dahil hindi ito magiging maganda para sa iyo. Paano kung talagang makialam ako? Ganoon ba? E di sige, subukan mo. Tingnan natin kung sa stage ng pinakamalakas na tycoon, kung ang salita ba ni Bai Hui ang mananaig o ang kapangyarihan ng pera ko. Hayaan na, ngayong araw ay nakita ko na ang tunay ninyong pagkatao. Kailanman, hindi kayo karapat-dapat na magbigay sa akin ng parangal at hindi ko rin kailangan ng inyong pagkilala. Tutal ngayong araw, napatunayan ko na ang sarili ko sa harap ng buong bansa. Tungkol naman sa pagkakampiyon, wala akong paki sa bagay na iyan. Maghanda na lang kayo sa karma. An Yicheng, may sasabihin ako sa'yo. Miss Bai, bakit po? Ano man ang sasabihin nyo, diretsuhin nyo na po ako. Pero marami akong sasabihin. At mukhang hindi ito matatapos sa ilang salita lang. Kung ganoon, gusto nyo bang pumunta tayo sa restaurant? Lilibre po kita. Dito po kasi, hindi masyadong komportable mag-usap. Ha. Para sa akin, ang lugar na ito ay napakaganda ng vibe. An Yicheng, alam mo ba, mula noong tinanggihan mo ako, ang kagustuhan kong manalo ay lalong nabuhay dahil sa iyo. Maraming taon na, mula noong huli kong naramdaman ang ganitong klaseng sobrang excitement. Pa, pasensya na po ako. Sa pagiging manunulat, wala talaga akong interes. Ay, hindi. Hindi tungkol sa pagiging manunulat ang sinasabi ko. Ang tinutukoy ko ay pakikipag-isang dibdib sa iyo. Naku, binigla mo naman ako. Akala ko talaga ang sasabihin mo ay pakakasalan mo ako. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Nakakatakot ba ako? Sa tingin mo ba, ay hindi bagay si ate sa'yo? Hindi. Hindi po. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napakabuti mong tao. Ako ang hindi karapat-dapat sa iyo. Aalis na po muna ako. Sandali. Pero si ate ay nakuha mo na ng buong buo. Huwag kang masyadong mawalan ng kumpiyansa. Dahil sinabi ko na mapapangasawa kita at gagawin ko iyon. Tungkol naman sa dote at kung ano-ano pa, hindi hihingi si ate mula sa iyo. Basta ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa piling ko ng payapa. Pero, ngayong araw lang tayo unang nagkita. Kaya, ano naman kung ngayon lang tayo unang nagkita? Nagustuhan ka na ni ate at hindi ka na makakatakas pa. Tara. Sandali. Lihua, paalis ka ba? Anong ginagawa mo rito? Heto. Mga itlog ito galing sa sarili naming manok. Alam kong mahilig ka rito kaya pinadalhan kita ng kaunti. Tingnan mo, bagong pitas lang yan. Sino naman ang matutuwa sa bulok mong mga itlog? Magsalita ka, anong pakay mo talaga rito? Lihua, alam kong mababa ang tingin mo sa amin dahil mahirap kami. At alam ko ring, ako lang na matandang ito ang nagpapabigat sa buhay ni Acheng. Pero si Acheng, tapat ang nararamdaman niya sa iyo. Sana bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Huwag na kayong makipag-break, pakiusap. Kaya pala, nandito ka para kay An Yicheng para kumbinsihin ako. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin noon, ngayon ay aasahan niyang babalikan ko siya? Nananaginip ka ng gising. Huwag na po kayong magalit ng ganyan. Kahit anong pagkakamali man, kasalanan lahat iyon ni Acheng. Heto po, humihingi ako ng tawad para sa kanya. Maraming taon na kayong magkasama, hindi madali ang pinagdaanan nyo. Patawarin nyo na siya kahit ngayon lang pinapangako ko. Hindi ka na niya muling papagalitin. Hindi maaari. Umuwi ka at sabihin mo kay An Yicheng, maliban na lang kung pumunta siya rito para yumuko sa harap ko at lumuhod para humingi ng tawad dahil kung hindi ko talaga siya mapapatawad. Nako, Lihua. Bata pa si Acheng, wala pa siyang muwang, kaya huwag mo na siyang pag-initan. Kung may galit ka man, ibuhos mo na lang sa tita, pwede po ba? Umalis ka rito.
Sawang-sawa na ako sa inyong mag-ina. Wala namang kakayahan, wala pa ring pera. Tapos ngayon, may kapal pa na mukhang pabalikin ako. Napakawalang hiya niyo talaga. Mahiya naman kayo sa sarili niyo. Bakit mo naman nasasabi ang ganyan? Galit ka lang kay Cheng, hindi ba? Kung gusto mo, ako na lang ang luluhod para sa kanya. Patawarin mo na si Cheng, pakiusap. Manigas ka. Para malaman mo, kung hindi lang dahil sa may pakinabang pa ang anak mo, hindi ko siya magiging kasintahan noon pa man. Anong sinabi mo? Ibig bang sabihin nito na sa loob ng mga taon na ito ay niloloko mo lang si Cheng? Tama ka. At kung may dapat man sisihin, ang anak mo iyon dahil sa sobrang katangahan niya. Sinabi ko lang naman na gusto kong magkolehiyo, pero seryoso siyang nag-deliver ng pagkain para lang tustusan ng pag-aaral ko at siya pa mismo ang naghanda ng mga gagamitin ko sa pag-aaral. Salamat sa mahusay niyang hula sa mga lalabas sa exam, kundi dahil doon, hindi ako magiging ganito kadali na nakapasa sa universidad. Bakit mo nagawang gamitin si Cheng? Dahil sa iyo si Cheng ay tumigil sa pag-aaral, paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan? Wala ka na ba talagang konsensya? Hoy, matandang hukluban? Sinong sinasabi mong walang konsensya? Ha? Sa halip na mag-aksaya ka ng oras, ibigay mo na lang itong mga itlog at ipakain mo sa anak mo para tumalas ang isip niya. Baka sakali, makatapos pa siya kahit elementarya lang. Hoy, matanda! Nabalitaan ko na kumikita ka raw sa pagpulot ng basura. Tingnan mo, sa tingin mo ba kaya mong pag-aralin ang anak mo sa universidad? Ano? Hahaha? Kayo, talagang kayo na ay. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutang sabihin. Ito nga pala, ay ang boyfriend ko, isang tanyag na scholar. Si Lee Qian, yung walang kwentang anak mo. Kung ikukumpara sa kanya, ay nahuhuli ng mga 7, 8, 10, 10 antas. Ikaw, napakawalang hiya mo. Ibinigay ng anak ko ang lahat sa iyo, tapos sumasama ka lang pala sa ibang lalaki. Matandang ito, anong pinagsasabi mo? Pinipili ko lang ang nararapat para sa akin. Iyang walang kwentang anak mo, kailanman ay hindi ko siya papakasalan. Matanda? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang tanda mo na, pero wala ka pa ring silbi. Kahit pag gustong magpakasal ni Lihua sa anak mo, tingnan natin. Pagkano namang dote ang kaya mong ibigay para kay Liwa? Ano? Siguro naman, hindi mo balak ipambayad ang isang basket ng itlog? Ha? Sobrang pambubulas na ang ginagawa nyo. Kahit na mahirap lang ang pamilya namin, hindi kami dapat bastusin ng ganito ng walang dahilan. Lalabanan ko kayong dalawa ngayon. Umalis ka nga rito. Naglakas loob ka pang magkalat sa teritoryo ko. Wala kang laban sa akin. Aray! Hala, huy! Hoy! Matandang babae? Akala ko ba ay matapang ka? Ha? Bakit nakahiga ka na sa sahig ngayon? Tumayo ka na agad! Kuya Qian, narinig ko na ang nanay ni An Yicheng ay may sakit sa puso, baka naman inatake na siya sa puso. Hoy, matanda. Kung mawawala ka na, doon ka sa malayo. Huwag dito sa harapan ko. Bad trip talaga. Tulong. Tulungan niyo po ako. Hoy, anong ginagawa mo? Ano iyan? Hindi man lang kita hinawakan, ikaw ang mismong natumbarian. Ikaw, huwag mo akong sisihin. Kuya Qian, baka mas mabuting dalhin na siya sa ospital. Kapag may masamang nangyari rito, baka tayo pa ang mapagbintangan. Matanda? Naging swerte ka pa ngayong araw dahil nakatagpo mo ko. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Sa City General Hospital, pumunta ka rito agad. Kundi ay wala nang mangyayari sa nanay mo. Ano? Anong nangyari sa nanay ko? Hello? An Yicheng. Kasama ako, hintayin mo ako. Nay. Doktor, ang nanay ko. Ano po ang nangyari sa kanya? Kayo po ba ang kapamilya ng pasyente? Sa ngayon, ang pasyente ay inaatake sa puso at ang kanyang kasalukuyang lagay ay talagang malubha. Kailangang maoperahan agad ang puso niya. Gagawin po namin ang operasyon. Doktor, nagsusumamo po ako sa inyo. Tulungan niyo po ang nanay ko. Huwag kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Magbayad muna kayo ng bill para sa operasyon at mamayang hapon ay agad nating sisimulan ang operasyon. Teka lang po, Doktor, magkano po kaya aabutin? Ang operasyon ng nanay ko? Aabot ito ng hindi bababa sa $5 milyong. $5 milyong? Aba, $5 milyong. Ikaw na dukha ka. Kahit $5 milyong pa yan, siguradong kahit $500 lang ay mahihirapan ka ng maglabas. Sa totoo lang, sa ngayon ay wala pa akong ganoon kalaking halaga. Pwede po ba ganito? Doktor, unahin niyo na pong operahan ng nanay ko
Kapag nakahanap na ako ng pera, pangako pong babayaran ko agad ang kulang. Pasensya na po sir, ang aming ospital ay walang ganoong pulisiya. Kailangang magbayad muna bago namin magawa ang operasyon. Mabuting, bilisan ninyong magdesisyon. Paumanhin po. Doktor, Hoy, bata! Taga-bukid ka ba? Ano ang tingin mo sa ospital na ito? Palengke ba ito? Nagagawa mo pang umutang, napakawalang modo mo. Ang masasabi ko lang, ito na talaga ang kapalaran ng nanay mo. Sino ba kasi ang may salungguhit sa kanya na bigyan ako ng mga itlog? Mukha ba akong taong kailangan ng ilang pirasong itlog? Lin Lihua? Napakabait sa iyo ng nanay ko noon. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Nasaan na ang konsensya mo? Bakit ka sumisigaw? Kung may dapat kang sisihin, iyon ay ang sarili mong kawalan ng kwenta. Kahit ang $5 milyong para sa operasyon ay hindi mo maibigay, at kapag wala na ang nanay mo, nararapat lang yan. Hindi ba $5 milyong lang yan? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Bayhui, bakit ikaw na naman? Ha? Kahit na mayaman ka pa. Pero, sasayangin mo lang ang $5 milyong na ito para sa talunang ito. Hindi ito sulit. Pera ko ito, kaya magagawa ko ang anumang gusto ko. Saka, nakikita ko kay Anyi Cheng ang isang malaking potensyal. Hinihintay ko pa nga siyang maging manunulat ko, yung panghabang buhay na kontrata pa. Miss Bai, pakiusap naman. Huwag kang magpapalin lang sa kanya. Kahit pa marunong siyang sumagot sa mga tanong, hindi naman talaga siya kayang magsulat ng artikulo. Kung kukunin mo siya, tiyak na malulugi ka lang. Iba ako sa kanya, graduate ako ng Tsingda, mula bata pa ako. Sa mga kompetisyon sa pagsusulat, napakarami ko nang napanalo ng parangal. Kung kukunin mo ako, tiyak na hindi ka magsisi. Talagang iba ka sa kanya. Kasi naman, iilan lang ang taong kasing kapal ng mukha mo. Ikaw? Bayhui? Dahil lang ba may studio ka? Bakit ka nagmamayabang? Wala naman akong ipinagmamayabang, pero kung ikukumpara sa inyo, lamang na lamang ako. Ikaw? Bayhui, pinapayuhan kitang mag-isip muna, hindi siya makagawa ng artikulo, wala siyang alam. Kung kukunin mo siya, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ng iba? May tiwala ako kay Anyi Cheng. Siguradong magiging isa siyang pinakamahusay na manunulat. Bayhui, huwag ka masyadong kumpiyansa sa sarili mo. Ang isang talunang tulad niya, kung susubok na pumasok sa mundo ng panitikan. Ako, ang unang hindi papayag. Bayhui, isa ka ring manunulat na labis kong nirerespeto, kaya pinapayuhan kita ng maayos, lumayo ka sa talunang ito. Kundi baka mahawa ka pa sa kamalasan niya, ikaw rin, mag-ingat ka baka maubos lahat ng ari-arian mo. Bay, salamat dahil handa kang magbayad para sa operasyon ng nanay ko. Salamat din po sa tiwala niyo sa akin. Pero talaga pong wala akong talento sa paglikha at hindi ko rin po gustong maging manunulat. Itong $5 milyong, ituturing ko na lang na utang sa inyo. Kapag kumita na po ako, ibabalik ko po ito sa inyo. Sinasabi ko na ngang wala siyang kakayahan. Ngayon ay huling-huli na siya, di ba? Narinig mo ba iyon, Bayhui? Talagang wala siyang talento sa paggawa ng kahit ano. Isa lang siyang hamak na delivery driver. Paano naman niya mababayaran ang $5 milyong mo? Sinasabi ko sa iyo, ang $5 milyong na iyan ay huwag mo nang ipahiram sa kanya dahil hinding-hindi kanya mababayaran yan. Magsisikap po ako. Magsisikap? Paano ka naman magsisikap? Ano? Kahit pa magtrabaho ka ng 24 na oras ng walang kain at tulog, hindi mo kailanman kikitain ang $5 milyong na iyon. Anyi Cheng, hindi kaya ang balak mo talaga ay manglamang at kumuha ng libreng pera? Tama. Dapat kang mag-ingat at huwag kang magpapaloko sa kanya. Kung talagang may galing siya, bakit hanggang ngayon ay isa pa rin siyang mabahong delivery driver? Naniniwala ako kay Anyi Cheng. Alam kong kikitain niya ang $5 milyong. Ngunit ang $5 milyong na ibibigay ko, hindi mo na kailangang ibalik pa. Sabi ko na sa iyo, isa kang taong may malaking potensyal para sa akin. Ang perang ito ay patunay ng aking katapatan sa iyo. Hahantayin ko ang araw na kusa kang sasali sa aking studio. Bayhui, balak mo pa rin ba talaga siyang pirmahan? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Mula ng unang beses kong makita si Anyi Cheng, alam ko na agad na isa siyang henyo. Hindi mo lang ma-appreciate iyon dahil wala kang panlasa. Iyan ang pinagkaiba nating dalawa. Bayhui, talento ba talaga niya? Ang nagustuhan mo? O baka naman siya mismo ang tipo mo? Hindi ko itatanggi, may pagtingin nga ako kay Anyi Cheng. Ano? Talaga bang nagustuhan mo ang basurang Anyi Cheng na yan? Totoo nga pala ang mga chismis? Kung ano-anong pasikat na manunulat, pero ginagamit lang pala ang pagiging manunulat para lang makapamingwit ng mayaman, hinanagaan pa naman kita dati. Sa ganitong babaeng walang hiya, isa itong kahihiyan. Anyi Cheng, marahil ay hindi mo pa alam ang mga kalokohan ng Bayhui na ito? Halika rito, sasabihin ko sa'yo. Ang sabi-sabi, sa studio niya ay puro gwapong lalaki lang ang kinukuha. Sa harap ng lahat, mga manunulat sila ng studio. Pero ang totoo, sila ay mga alaga ni Bayhui. Ha ha ha! Anyi Cheng, sa tingin mo ba, sa itsura mong iyan, ay magtatagal ka sa tabi niya? Itigil mo ang pagsasalita ng kung ano-ano. Inaamin ko, nakipag-date ako sa manunulat sa studio ko, pero naging normal kaming magkasintahan. Hindi madumi ang ginagawa namin gaya ng iniisip mo. At saka, seryoso ako kay Anyi Cheng. Huwag kang magbiro. Ang dumi-dumi na ng reputasyon mo, hindi mo ba alam yon? Dahil lang nakasulat ka ng 2 libro, akal mo ay kung sino ka na. Sinasabi ko sa iyo, Anyi Cheng,
Umabot ka na sa ganitong sitwasyon na kailangan mo pang ibenta ang iyong sarili para lang mabuhay. Naaawa talaga ako sa iyo. Malinis ang ugnayan namin ni Miss Bai. Huwag niyo kaming bintangan ng walang basehan. Malinis? Aba, tingin niyo ba ay maniniwala ako? Kung malinis kayo, bakit kailangan niyang bayaran ang gastos sa operasyon ng nanay mo? Gusto ko si An Yicheng, kaya gusto kong magbayad para sa kanya. Yan ang masama roon. Kaya lang, hindi pa niya tinatanggap ang panliligaw ko. Kayong dalawang mahahalay? Bakit ang ganda pakinggan ng mga rason niyo? Isa lang itong lantaran na bayaran para sa pera. Nahimik ka nga. May mali ba sa sinabi ko? Si An Yicheng ay walang silbing tao, isang basura na kayang ibenta ang sarili niyang katawan. Tama na, Lin Lihua. Hindi ba't minamaliit mo ako? Kung gayon, patutunayan ko ito sa iyo. Tiyak na lilikha ako. Sa buong mundo ng pinakamahusay na likha, hintay nyo lang mapahiya kayo. Huwag ka nang magyabang sa lagay mong yan. Sa susunod na buhay na lang. Ay, ang ilang tao talaga hindi alam ang kanilang lugar. Iniisip nila dahil suportado sila ni Bai Hui ay magagawa na nila ang kahit anong gusto nila. Sasabihin ko sa iyo, hindi madaling pasukin ang mundo ng panitikan. Nananaginip ka pa na makalikha ng pinakamahusay na gawa? Baliw ka ba para isipin iyon? Tingnan na lang natin. Ang mga ginawa ninyo ngayong araw, sana ay tandaan ninyo ito ng mabuti para hindi kayo magsisi sa huli. Sige. Aantayin ko ang araw na mailustay mo lahat ang pera ng Bai Hui Studio. Pagdating ng oras na iyon, pupunta talaga ako para batiin ka. An Yicheng, ang tagal ko nang hindi nakakakita ng taong kasing hangal mo. Sige, hihintayin ko ang araw na luluhod ka sa akin para magmakaawa. Tara na. Miss Bai, talaga bang naniniwala ka na makakalikha ako ng pinakamahusay na likha? Naniniwala ako sa iyo. Palagi akong mananatili sa likuran mo para suportahan ka. Magkaliwanagan tayo, kahit na pumirma ako sa Bai Hui Studio, ito ay bilang isang manunulat lamang. Tungkol sa ating dalawa, hindi pa ako nakakapag-isip ng maayos. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi kita pipilitin. Sa lahat ng ating mga kaibigan sa media, pati na rin sa mga eksperto sa industriya, ngayong araw ang unang gawa ni An Yicheng para sa press conference ng Dakilang Panahon. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang Dakilang Panahon ay isang obra maestra na bihirang makita sa 100 taon. Mula nang mailathala ang akdang ito, naging usap-usapan na ito sa buong Daksya. Isa itong tunay na klasiko. Sino ba namang hindi sasang-ayon? Sa tulad ni An Yicheng na napakahusay na manunulat, kahit magsulat pa ako ng 10 taon, hindi ko pa rin mapapantayan ang Dakilang Panahon at ang husay ng pagkakasulat nito. Hindi ko man lang pinangarap na makasulat ng ganitong klaseng obra. Ang mapabilang sa parehong panahon ng Ginoong An Yicheng at mabasa ang kanyang mga gawa ay ang pinakamalaking swerte na sa aking buhay. Sunod ay ang bahagi para sa mga katanungan sa ating mga kaibigang reporter. Kung mayroon kayong gustong itanong, huwag mag-atubiling magtanong. Ginoong An Yicheng, maaari po bang malaman kung sa anong sitwasyon nagawa ang Dakilang Panahon na isang pambihirang obra maestra? Nahihiyaman akong sabihin, ang Dakilang Panahon ay kuwentong naisip ko na noong nagsisimula pa lang ako, ibinuhos ko rito ang aking buong puso at kaluluwa bilang regalo para sa lahat. Itinuturing niyo po ang Dakilang Panahon bilang isang regalo para sa mundo. Tunay ngang isa itong napakagandang paraan ng pagpapahayag. Gusto ko po sanang itanong, ilang araw niyo po bang ginawa ang ganito kahusay na akda? Hindi naman nagtagal, mga 1 linggo lang siguro. Hindi nga mali ang tawagin siyang henyo. Sa ganito kahusay na gawa, 1 linggo lang pala ang ginugol. Hindi ko akalaing ang Dakilang Panahon ay natapos sa ganoon kaikling panahon. Paano iyon nagawa ni An Yicheng? Siyempre, dahil dinakaw lang iyan. Kita nyo naman lahat, nasa kamay ko ang orihinal na manuskrito. Itong si An Yicheng naman, isa lang naman siyang basura na naghahanap lang ng sikat. Sa kakayahan ni An Yicheng, paano siya makakasulat ng ganito kagandang obra? Isa lang siyang magnanakaw ng pinaghirapan ng ibang tao. Pero itong si Lin Lihua ay nailabas ang manuskrito, kaya maliwanag na itong si An Yicheng ay desperadong maging sikat na handa niyang gawin ang lahat, maabot lang ang ambisyon niya. Nagkamali ako ng tingin sa kanya. Henyong manunulat pa naman daw. Nakakasuka. Nanakawin ni An Yicheng basta-basta ang gawa ng iba, tapos may kapal pa ng mukha na tumayo rito sa selebrasyong ito? Alam ko na talaga na mukhang talunan ng batang ito. Wala naman siyang ganitong galing. Ang librong ito, mula sa kwento hanggang sa detalye, hindi kayang isulat ng isang pulubing tulad niya. Kayong lahat, isang malinaw na paninira lang ito. Uy, An Yicheng, ang tunay mong ugali ay baka hindi alam ng iba. Pero akala mo ba hindi ko alam? Sinuwerte ka lang at nakatama ng ilang sagot. Tungkol naman sa talento, kung meron ka talaga niyan, bakit maghihirap ka ng ganyan kadesperado? May kapal ka pang baliktarin ng sitwasyon para magmukha akong masama. Ilang taon na akong naghihirap dahil na rin lahat sa'yo. An Yicheng, matapang ka pa rin magsalita? Isa ka lang namang delivery boy?
Hindi ka na lang magtrabaho ng maayos? Kaysa pumunta rito at gumawa ng kalokohan? Dito sa amin, wala kaming lugar para sa isang walang hiyang katulad mo. An Yicheng, ang kapal talaga ng mukha mo. Huli ka nangang nanggaya. May mukha ka pa rin tumayo rito? Kung ako sa iyo, matagal na akong nahiya at mabilis na lumayas. An Yicheng, bakit hindi ka pa lumabas ng party hall na ito? Sa lugar na ito ay walang puwang para sa isang magnanakaw. Tama. Sa tingin ko, dapat siyang piliting magkaroon ng press conference para makahingi ng tawad ang lalaking ito sa publiko at aminin na isa siyang magnanakaw na nagnakaw lang ng gawa ng iba. Sapat na ba ang humingi lang ng tawad? Niloko niya ang mga mambabasa at niloko niya ang lahat. Masyado siyang nakakalusot kung sorry lang, dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad sa harap nating lahat. Kung hindi, huwag mo nang asahan na makakalabas ka pa ng party hall na ito. Linlihua, ilang araw lang tayong hindi nagkita. Mas lalo ka pang naging walang hiya kaysa dati. Ikaw, anong karapatan mong sabihan ako niyan? Ikaw kaya itong talagang makapalang mukha. Huwag mong isiping hindi ko alam. Peke ang hawak mong orihinal na sulat. Sinubukan mong gumamit ng peking manuskrito para siraan ako. Hindi ka pa ba naging sapat na puso para diyan? Ang tigas talaga ng loob mo. Ano naman ang mapapala ko sa pagsira sa iyo? Ang obrang ito ay punong-puno ng karunungan at sa buhay sa modernong lungsod ay napakadetalyado at totoong-totoo ang pagkakasulat. Kung gaano ba kalalim ang nalalaman mo, tingin mo ba hindi ko alam? Tanungin mo ang lahat ng narito kung may maniniwala ba sa iyo. Ako ang unang hindi maniniwala. Matagal ko nang napapansin na may kakaiba sa An Yicheng na ito. Kung ang kahit na sinong delivery man ay kayang sumulat ng ganitong klaseng obra, edi sana ang Nobel Prize sa literatura ay napanalunan na lahat ng mga taga-Meituan. Hindi rin ako naniniwala. Tingnan niyo ang hitsura niya, mukha ba siyang may pinag-aralan o pagkamanunulat? Naku, ang isang hamak na manok ay nilagyan lang ng ilang magagandang balahibo at ngayon ay iniisip na niya na isa na siyang ganap na phoenix? Hahaha. Linlihua, tinatanong kita, bukod sa hawak mo na sinasabi mong manuskrito, may iba ka pa bang ebidensya para patunayan na nagnakaw nga ako ng gawa ng iba? Anong magagawa niyan kahit wala? Lahat ng nilalaman ng iyong gawa ay narito rin sa manuskritong ito. Hindi pa ba ito sapat na ebidensya para patunayang nagnakaw ka lang ng gawa ng iba? Paulit-ulit mo akong pinararatangan na magnanakaw. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sino ang sumulat ng manuskritong iyan? Ikaw, kung kanino ka man nagnakaw, hindi ba dapat ikaw ang nakakaalam? Bakit mo patatanungin sa akin? Kahit kung kanino ang manuskritong iyan ay hindi nyo man lang alam, tapos may gana pa kayong siraan si An Yicheng, tingin ko ang hawak mo na iyan ay sadyang ginawa matapos nyo makita ang gawa ni An Yicheng, isang palsipikado para lang mapahiya siya. Hay, kayong mga tao! Kayo talaga? Nahihiya ako magsalita para sa inyo. Noong una, ayaw ko sanang maging masyadong maigpit dahil gusto kong maging mapagbigay sa iba. Pero dahil sa ginagawa ninyo, talagang hinihiya nyo ang sarili nyo. Dahil sa pinagsamahan natin noon, ayaw ko sana na mapahiya ka rito sa harap ng lahat. Ngunit dahil masyadong matigas ang ulo mo, ibibigay ko na ang gusto mo. Ang manuskritong ito ay ninakaw mo mula sa amin ni Likian. Tama. Ang gawa na ito ay bunga ng 10 taon kong pagpapagal at kalaunan sa tulong at pagwawasto ni Lihua ay nabuo rin sa wakas. Hindi ko akalain na ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta lang sa iba. Ano? Ibig bang sabihin ay si Likian ang tunay na biktima rito? Mukhang ganoon na nga. Kaya pala ang An Yicheng na ito, noon ay walang nakakakilala, ngayon lang biglang nakilala, dahil ninakaw lang pala niya ang obra ni Likian. Napakababa ng gawain niya. Nakakasuka ang ginawa niya. Kung hindi dahil sa masamang taong tulad ni An Yicheng, dapat sana ay si Likian ang may pangalan sa mundo ng literatura. Pero hindi namin inakalain na nanakawin ng kriminal na ito ang karangalan na para talaga sa kanya. Gusto niyo bang kunin ang credit sa pinaghirapan ko at magpabida para sa sarili niyo? May kakayahan ba kayong dalawa para gawin iyon? Bakit mo ba ikinukumpara ang sarili mo sa akin? Galing ang pamilya ko sa angkan ng mga edukado. Isang kagalang-galang na pamilya. Lumaki ako sa Amerika. Kaya naisulat ko ang dakilang panahon. Samantalang ikaw, An Yicheng, isa ka lang namang nagtitipid ng husto kahit sa pagkain lang. Ako! Kung anong klaseng tao iyang si An Yicheng, ay alam na alam ko na. Ang mga taong tulad niya, hindi man lang nararapat na tagabitbit ng gamit ni Likian. An Yicheng, isa ka lang delivery rider na galing sa probinsya. Ano ba ang alam mo? Ang mga mamahaling gamit na binanggit sa librong iyan, malamang ay hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Ah, talaga? Ibig sabihin, sa tingin nyo, nagsisinungaling lang ako? Sinong hindi nakakaalam na ikaw, An Yicheng, ay dati lang na delivery rider? Siya ay nag-aral pa sa Amerika. Ang kalaman at karanasan niya ay hindi mo man lang kayang pantayan. Tama ang sinabi mo. Ang obrang gaya ng dakilang panahon ay imposibleng na isulat lang ng isang tulad niyang delivery rider. Siguradong kinopya lang niya ang gawa ni Likian dahil hindi kailanman mangungopya si Likian sa kanya. Malas naman ni Likian dahil sa makapal na mukha ng taong ito. Talagang napakasaklap niyan. Ay, siya ang tipo ng tao na wala nang mawawala pa, kaya huli man siya sa panggagaya? Anong mapapala natin? Wala siyang silbing tao. Maaaring wala akong marangyang pinagmulan, pero kailan pa naging basihan iyon sa pagsusulat? Bakit? Kailangan na rin ba na minamana ang pagiging isang manunulat? Ang anak ng mayaman ay tawag
ay rich second generation. Anak ng artista ay magiging star din. Kaya ang anak ng isang mahirap, natural na mahirap din gaya mo. Gusto mo bang gamitin ang maduming paraan para lang mapabilang sa grupong ito? Sinasabi ko sa iyo, malabong mangyari iyon. An Yicheng, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Wala kang pag-asa. Ang tunay na hangganan ng buhay ay ang pinagmulan mo sa sinapupunan. May mga bagay na kapag wala ka sa iyong pagkapanganak, sa huli ay talagang wala ka pa rin. Kung pipilitin mong makisali sa mundong hindi para sa iyo, pagdating sa huli, tiyak na masasaktan at mahihirapan ka lang. Ang tao dapat ay kilala ang sarili. An Yicheng, huwag ka nang magmatigas. Magdaos ka na agad ng press conference. At aminin na ang Great Era ay kinopya lang kay Li Qian. Sa ganoong paraan, hindi ka na namin lalong pananagutin. Mukhang pinapayuhan mo lang ako na ibigay na lang ng kusa ang sarili kong gawa kay Li Qian. Sa harap ng maraming tao, maliwanag na kinukuha niyo ang bunga ng hirap ko, hindi pa ba kayong dalawa sapat na walang hiya? Pinaghandaan ko ang gawang ito sa loob ng mahabang panahon. Ibinuhos ko ang buong puso ko rito. Plano ko sanang ayusin pa ito para maging perpekto hanggat maaari, pero sa pagkakataong iyon, nang ilabas ang gawa ni An Yicheng nang biglaan, nagulat na lang ako nang matuklasan na ang gawa niya at ang gawa ko ay may 80 hanggang 70% pagkakapareho. Si An Yicheng ay walang konsiderasyon na galing ito sa hirap ng iba. Inunahan niya kaming maglabas para lamang mangagaw, napakatuso niya. Sobra na ito. Nasaan na ang katarungan? Dahil sa mga taong tulad ni An Yicheng na nagpapasama sa grupo, kaya nagkakagulo sa ating mundo ng literatura. Tama. Kung hindi paparusahan si An Yicheng, sino pa ang gaganahan na magsulat at ibigay ang kanilang buong kakayahan? Kung ang taong gaya ni An Yicheng ay magtatagumpay, hindi ba mawawalan na ng loob ang lahat ng orihinal na manunulat? Para sa akin, dapat magbigay si An Yicheng para kay Li Qian ng isang press conference upang humingi ng tawad sa publiko. Hingi ng tawad. Humingi ng tawad. Hingi ng tawad. Tumahimik kayong lahat. Si An Yicheng ay hindi nang gaya kanino man. Ako bilang si Bai Hui ay makakapagpatunay niyan para sa kanya. Patutunayan para sa kanya? Paano mo naman mapapatunayan? Narito ang manuskrito ko at kitang-kita ito ng lahat na si An Yicheng ay isang magnanakaw na nagnakaw ng gawa ng iba. Oo, siya nga. Tama. Bakit? Hahayaan niyo ba silang gumamit ng isang piraso ng ebidensya na hindi sigurado kung totoo at hindi niyo ako hahayaang maging saksi? O iniisip niyo ba na sa katayuan kong ito ay hindi sapat para tumistigo para kay An Yicheng? Hindi po. Paano po nangyari iyon? Ako, si Bai Hui, sa ngalan ng Bai Group ay tatayo bilang saksi para kay An Yicheng. Ang obra na ito ay sariling gawa ni An Yicheng at wala talagang naganap na pangongopya. Bakit siguradong sigurado ka? Bakit malaki ang tiwala mo sa kanya? Isa lang siyang delivery rider. Saksi ako para sa kanya, para sabihin ang totoo, hindi para pumanig lang sa kanya. Sa buong proseso ng paglikha ni An Yicheng, kasama ako sa bawat sandali at personal ko siyang nakitang gumawa. Dahil doon, paano magkakaroon ng anumang pangongopya? Tama. Si President Bai ang pinuno ng Bai Group. Kung hindi niya mismo ito nakita, bakit naman niya ipagtatanggol si An Yicheng? Hindi kaya hindi talaga nangopya si An Yicheng? Kung ganoon, ano ang tungkol sa manuskrito? Sa industriyang ito, ang salita ni President Bai ay may malaking bigat. Hindi kaya itong si An Yicheng ay pinagbitangan lang talaga? Kung ganoon pala, ang mga taong may masamang ugali ay sina Li Qian at Lin Lihua. Bai Hui, huwag ka nang magpaloko sa lalaking si An Yicheng. Siya ay isang ganap na manloloko. Ang sinasabi niyang buong proseso ng paggawa ay maaari ring pineke. Na dahil iyon sa connection ko at nakita niya ang mga sinulat nating dokumento tapos ay kinuha niya ito bilang sa kanya. Nalinlang lang si President Bai sa kanya. President Bai, kapag nagpaloko ka pa ulit sa kanya, deserve mo na iyan. Nakikita ko ng malinaw ang lahat. Si An Yicheng ay may totoong kakayahan. Habang ikaw at ang iba pa diyan ay isa lamang grupo ng mga walang kuwentang taong nanghuhusga base lang sa itsura. Bilang isang mataas na pinuno ng Bai Group, bakit mo pinapabura ng batang ito? Sigurado bang walang kakaibang relasyon na namamagitan sa inyo? Para sa akin, ito ay si An Yicheng. Tinukso niya si President Bai para makakuha siya ng mga pabor. Kaya naman si President Bai ay nakikipagtulungan na sa kanya sa pagsasabi ng kasinungalingan para sa kanya. Ano? Itong si An Yicheng, talagang napakasama ng ugali niya. Gusto pa niyang umasa na lang sa pera ni President Bai. Haay, nakakasuka siya. Sa pagkakaalam ko, itong si An Yicheng ay simulat sa pool pa lang ay lalaking palamunin na, mahilig mangakit ng mga mayamang babae. Ngayong araw na ito, ipapakita ko kung ano ba talaga ang tunay na kulay ng lalaking ito para hindi na mabulag sa kanya si President Bai. Nakikipag-date sa mga mayamang babae? Sa itsura pa lang na ito ni An Yicheng? Nabulag na ba si President Bai? Hindi ko talaga maintindihan. Isa lang siyang delivery rider. Ano bang espesyal sa kanya? Alam ko na. Siguradong sa kama ay ginalingan niya talaga. Kaya ganoon na lang ang pag-aalaga ni President Bai at ang espesyal na tingin niya sa kanya. Diba? Hoy President Bai, dapat kang mag-ingat. Ang An Yicheng na iyan ay isang bayarang lalaki.
Baka mamaya ay makakuha ka pa ng kung anong masamang sakit sa kanya. Hinahangaan ko ang talento ni An Yicheng. Respetado ko ang pagkatao niya. Malinis ang aming hangarin. At kayong mga tao lang na may maruming isipan, ang gagawa ng ganitong masasamang haka-haka. Kung bayarang lalaki man si An Yicheng, tingin mo ba ay mas mabuti kang tao? Anong ibig mong sabihin? Huwag mong isiping hindi ko alam. Ikaw, Bai Hui, ay isa lamang babaeng ginagamit ang mga lalaki para umangat. Nandiyan ka sa posisyon mo ngayon dahil lang sa mga lalaking iyon, di ba? Dito sa industriyang ito, sino ba ang hindi nakakaalam na may malalim kayong relasyon ni Elder Shue? Kung hindi dahil sa tulong ni Elder Shue, sa tingin mo ba ay sisikat ka ng ganyan? Napakawalang hiya mo talaga, nagpapanggap ka pa ring malinis. Grabe, yung nangyari kina Bai Hui at Elder Shue noong nakaraang 2 taon, talagang pinag-usapan iyon ng lahat. Ang bilis ng pag-unlad ni Bai Hui nitong nakaraang 2 taon, siguradong sa likod nito ay may tulong na galing kay Elder Shues para sumikat siya. Totoo iyan. Sa bagay, tama nga naman. Dahil nakikipagsiping na siya sa mga matandang lalaki, wala na siyang pakialam kung isang delivery boy lang pala si An Yicheng. Sa tingin ko, bagay lang silang dalawa dahil pareho silang ganoon. Ang kakayahan ni Elder Shue ay alam naman nating lahat. Sa mga nakita kong trabaho ni Bai Hui noon, lahat naman iyon ay si Elder Shue ang sumulat, nakikinabang lang siya sa gawa ng iba at ginagamit lang ang pangalan niya. Saan nyo naman nakuha iyan? Ang mga kasinungalingang iyan. Nakarating ako kung nasaan si Bai Hui ngayon dahil sa sarili kong sikap at sariling pawis. Huwag kayong basta-basta manira ng ibang tao dito. Huwag mo na silang pansinin. Kung madumi ang puso nila, tingin nila ay madumi rin ang lahat. Ano kaya ang pakiramdam na makasama ang isang matandang lalaki sa higaan? Ikaw na si Bai Hui na umangat sa maling paraan at hindi malinis na gawain, natural na hindi ka didiri sa gaya ni An Yicheng. Ang masamang babae at ang aso ay magkasama hanggang sa huli. Sa tingin ko sa inyong dalawa, talagang itinadhana kayo para sa isa't isa. Haha! Ang mga salitang iyan ay ibabalik ko ng buo sa inyong dalawa. Dahil pinipilit nyo ako, hindi na kailangan pang maging mabait o rumispeto pa sa inyo. Hindi ba't ebidensya ang gusto nyo? Narito ang ebidensya. Ano namang klaseng ebidensya ito? Ito ang proseso ng paglikha ni An Yicheng. Noong una, para maiwasan na ma-frame siya ng mga masasamang tao, nag-record talaga ako ng video. Hindi ko akalain na magagamit ko pala ito. Talagang ito ang proseso ng paglikha ni An Yicheng, pati ang pangangalap ng materyales. Malinaw na malinaw ang pagkakarecord. Hindi ko akalain na malayo sa pagiging tila walang alam sa buhay si An Yicheng sa labas, ay mayroon pala siyang tunay na talento. Ang kakayahan ko ay higit pa riyan. Linliwa, kayong mga taong mapagsamantala sa iba at sunod-sunuran lang sa uso, tingnan nyo itong mabuti, simula pa lang ito, sa susunod, pasusukuin ko kayo sa harap ko. Mapapatunayan ko na ba ngayon ang kawalang sala ni An Yicheng? Hindi ko alam kung saan galing ang mga manuscript na ito, pero ang totoo ay hindi kailanman magiging peke, at ang peke ay hindi magiging totoo. Ano man ang mangyari, hindi ko papayagang gamitin nyo ang mga walang basehang bagay na ito para siraan at paratangan si An Yicheng. Sino ang mag-aakalang ang mga tunay na makapalang mukha ay ang magkapares na ito? Tingin ko naiinggit lang sila kay An Yicheng sa dami ng narating nito sa murang edad, kaya sila gumawa ng ganitong masamang pakana. Ang gagawin nito ay hindi lamang sisira sa reputasyon ni An Yicheng, kundi mananakaw pa nito ang mga pinaghirapan ni An Yicheng. Napakasamang hangarin nga talaga. Isang video lang naman yan. Paanong naging ebidensya iyan? Sa abilidad mo, President Bai, madali lang gumawa ng peke na video na katulad nito. Para sa akin, guilty lang talaga sila. Dahil bakit sila maghahanda sa simula pa lang ng ganitong uri ng video? Nagawa mo pang magsinungaling. Hindi ka talaga aamin hanggang sa mahuli ka na. Ipapakita ko sa lahat ngayong araw kung sino talaga ang may masamang balak. Ano ito? Ano ito? Siguradong mas alam mo ito kaysa sa akin. Anong kasunduan ang ginawa mo kay Li Bowen? At kung paano ibinigay ni Li Qian ang mga tanong sa iyo? Hindi mo ba talaga alam? Paano mo nakuha ito? Ibigay mo sa akin. Brother Bowen? Sinamahan naman kita ngayong gabi. Hindi mo ba pwedeng ibigay sa akin kahit kaunti? Ang mga tanong para sa pinakamalakas na tycoon? Dapat mo muna akong pagsilbihan ng mabuti. Hindi naman mahirap iyon. Hindi! Dapat kaming dalawa ang pagsilbihan mo ng mabuti. Kapag magaling ka, ang pagkapanalo sa pinakamalakas na tycoon, ibibigay na namin agad sa iyo. Salamat Brother Bowen, salamat sa aking Kuya Kian. Napakabuti niyo talaga sa akin. Ano pang hinihintay mo? Honey, bakit hindi ka pa maupo rito? Brother Bowen, ang sama mo talaga. Nakakadiri namang pakinggan. Mukhang ang gumagamit ng katawan para lang umangat ay ibang tao pala. Kaya naman pala ibinigay ni Li Bowen sa masamang babaeng ito ang mga tanong. Nagawa pa nilang siraan si An Yicheng. Napakawalang hiya. Bilang isang guest ang Li Qian na ito, binibigyan pa niya ng pabor si Lin Lihua. Masyado palang marumi ang laro dito sa pinakamalakas na tycoon.
Sorry. Pasensya na. Nagawa ko lang iyon dahil nawala ako sa sarili ko. Mali ako. Alam kong nagkamali ako. Yi Cheng, hindi mo naman kayang maging ganoon kalupit. Na ilantad ang ginawa ko, di ba? Humingi rin ako ng tawad. Nawala lang din ako sa tamang pag-iisip kaya ko lang iyon nagawa. Nakikiusap ako, huwag na huwag mong sasabihin ang tungkol dito kung hindi ay mawawasak ang buhay ko. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo? Huli na ang lahat? Hindi na muling lalambot ang puso ko sa iyo. Kung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gagawin sa iba. Noong pinagtulungan ninyo at biniyaran si Annie Cheng, bakit hindi ninyo naisip na darating ang araw na ito? Akala ba ninyo ay dapat lang si Annie Cheng ay maparatangan ng ganoon at dalhin ang masamang dungis sa kanyang pangalan? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Yi Cheng, ayaw ko talagang mawala ang reputasyon ko. Napakawalang hiya mo rin pala. Hindi lang dahil sa tinalikuran mo ako. Ngayon ay gusto mo pa na pagtakpan ko kayo? Ang babaeng katulad mo, bigyan man kita ng 10,000 pagkakataon, ay hindi ka na magbabago. Manampalataya ka uli sa akin sa huling pagkakataon? Ang tagal din nating magkasama, hindi ba karapat dapat iyon para pagkatiwalaan mo ako ulit? Talaga bang alam mo ang iyong pagkakamali? Tingin ko ay hindi. Sa tingin ko ay natatakot ka lang dahil alam mong katapusan mo na. Lin Lihua, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Kung magpapatuloy ka sa pangungulit sa akin, ay huwag mong asahan na ituturing kitang kaibigan. Sinasabi mo na ang lahat ng iyan at nagpapanggap na ikaw ang tama, pero naakit ka lang naman ng walang hiyang babaeng ito, hindi ba? Kayong dalawa na walang dangal. Kapag nangahas kayo na ang bagay na ito ay inyong ibunyag, tinitiyak ko na pagbabayarin ko kayong dalawa. Kayo, bakit niyo ako pinalilibutan? Umalis kayo, bilis. Umalis kayo. Hoy, bawal kumuha ng litrato. Sabi ng bawal kumuha ng litrato. Kapag may kumuha pa, idedemanda ko na kayo. Miss Lin Lihua, ayon sa nakalap naming balita mula sa isang source, ikaw at si Li Qian sa programa ng The Strongest Brain ay nasangkot daw sa mga maduming transaksyon para lang sumikat. Tungkol sa isyong ito, mayroon ka bang gustong sabihin? Mr. Li Qian, bilang isang guest sa programa, ay binigyan mo raw ng espesyal na pabor si Lin Lihua, hindi ba't malaking paglabag ito sa mga patakaran ng show? Pareho rin kayong pinaparatangan na nanirang puri kay Ginoong Annie Cheng at pagnakaw daw ng kanyang mga gawa. Ang nilalaman ba ng inyong mga unang gawa ay maaari ninyong isa publiko? Layas, lumayas kayo. Huwag niyo itong ilalabas. Bawang kasinungalingan ng mga ito. Hindi totoo ang balitang iyan. Hinto na ang pagkuha ng litrato. Tumigil na kayo. Tungkol naman sa mga audio at video ni Miss Bai, ano ang masasabi ninyong dalawa? Sa ganitong gulo, magpapatawag ba si Mr. Li Qian ng isang press conference para linisin ang at para ipagtanggol ang inyong panig? Para sa inyong dalawa, doon sa naging issue sa pinakamalakas na tycoon, tungkol sa mga nakatagong pandaraya, itatanong ko lang kung ang show ay muling magsasagawa ng shooting at tatanggalin na ang kwalifikasyon ni Miss Lin Lihua sa nasabing programa. Annie Cheng, humanda ka sa akin. Tinitiyak kong pagbabayarin kita. Anong nangyayari rito? Bakit parang nagkakagulo rito sa banquet hall? Hindi ba si Elder Xue iyan na isang sikat na manunulat? Anong hangin ang nagdala sa kanya rito? Naku po, kilala si Elder Xue na mapag-isa at bihirang lumabas. Hindi ko akalain na sa buhay ko ay makikita ko siya sa personal. Ang pagpunta rito ay sulit na sulit talaga. Si Elder Xue, hindi ba siya yung palaging tumutulong kay President Bai? At may bali-balitang may relasyon sila bilang sugar daddy ni President Bai? Pumunta ba siya rito dahil kay President Bai? Diyos ko, nakaka-excite naman ito. Palihim na nagpapasuporta ang masamang babaeng ito sa isang lalaki at ngayong narito na ang benefactor niya, tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Mukhang mabait at kagalang-galang si Elder Xue pero napakalupit daw ng kaniyang mga paraan. Siguradong tapos na silang dalawa ngayon. Sir Uncle Xue, bakit po kayo napadpad dito? Kung hindi pa ako dumating, baka tuluyan na akong masangkot sa chismis kasama ang sarili kong pamangkin. Maagang nawala ang tatay mo. Kaya hindi ko inakalang ang pagsuporta ko sa sarili kong pamangkin ay pagmumulan pa ng mga malisyosong sabi-sabi. Pamangkin pala ni Elder Xue ang Bai Hui na iyon. Kung ganoon pala, hindi nakamit ni President Bai ang kaniyang posisyon sa maling paraan. Sabi ko na nga ba, hindi ganoong klase ng tao si President Bai. Siguradong may naninira lang sa kaniya. Alam nating lahat na tanyag ang pamilya ni President Bai, pero hindi ko akalaing ganoon sila kapangyarihan. Isipin mo, si Elder Xue pala ay kamag-anak ni President Bai. Ikaw ba si Annie Cheng? Opo, ako nga po. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo, sir? Nabasa ko na ang iyong mga gawa. Maganda ito. Kahanga-hanga ang mga kabataang gaya mo.
Naparito ako dahil gusto kong makipag-collaborate sa iyo. Ano? Matagal nang hindi nagpapakita si Elder Shue. Hindi ko akalain na sa pagbabalik niya ay mahahanap niya agad si An Yicheng. Kahit gaano pa kahanga-hanga ang unang gawa ni An Yicheng, kumpara sa mga nakamit ni Elder Shue, walang-wala yan sa kalingkingan niya. Sino ba siya para mapansin at pabalikin si Elder Shue? Isa lang siyang baguhang at sumisikat na manunulat. Ang ganitong kalaking oportunidad na ibinigay sa kanya ni Elder Shue, kaya niya bang panindigan? Ang makatrabaho po si Elder Shue ay isang malaking karangalan para sa akin. Nagugustuhan kita bilang isang kabataang manunulat. Madalas ka ring nababanggit ni Xiaohui sa akin. Sa tingin ko, ang mga gawa mo ay may kakaibang perspektibo. May lalim ang mga opinyon mo. May potensyal ka. Gusto kitang anyayahan na gawa ng kwento ang bago kong pelikula. Handa akong mamuhunan ng $1 bilyong. Sir Elder Shue, $1 bilyong para sa pelikula, ang dali para sa inyong mamuhunan. Hindi naman siguro ito pagkakawang gawa lang, di ba? Uncle Shue, si An Yicheng, isa pa lang ang nagagawa niyang obra. Masyadong maaga para siya agad ang magdirekta sa pelikula niyo. Parang nakababahala po yata. Kayong mga kabataan ngayon, talagang napakatalas ng inyong mga isip. Tama ka. Ang pelikulang ito ang magsisilbing pagsubok para malaman ang iyong tunay na galing. Tingnan natin kung ang huling gawa mo ay dahil ba sa pinaghandaang husay o dahil lang sa sinuwerte ka. Handa ka bang makipagpustahan sa akin? Pustahan? Anong pusta? Gusto ko ng $1 bilyong sa kita ng takilya. Kung mapatunayan mo ang galing mo, ang lahat ng kikitain ng pelikula ay hindi ko kukunin kahit 1 sentimo at ituturing na lang natin na isang mabuting ugnayan ito. Pero syempre, kung wala ka palang ibubuga, dapat mong ibalik sa akin ang buong $1 bilyong. Ano? Kakagat ka ba sa pusta? Kung mananalo ako sa pustahang ito, maaari ko nang maalalayan ng maayos ang aking nanay. Ako. Sandali lang. Anong nangyari? May problema ba? An Yicheng, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Maaring mukhang mabait ang ating si Uncle Shue. Pero ang totoo, pagdating sa trabaho ay napakahigpit niya. Wala ka pang sapat na karanasan. Kaya kung gusto mong manalo sa pustahan niyo ni Uncle Shue, parang imposible ata iyan sa ngayon. Salamat sa pag-aalala mo. Pero para sa akin, sa pagkakataong ito, talaga namang isa itong bihirang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Kung magtatagumpay ako, makikilala ako sa mundo ng kultura at makakagawa ako ng sariling pangalan para matupad ang aking mga pangarap at para na rin sa aking ina upang wala na siyang dapat alalahanin pa. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Ako na ang bahala sa nanay mo. Bakit kailangan mo pang kumuha ng ganyang kalaking panganib at makipagpustahan pa kay Uncle Shue? At ikaw naman, Uncle Shue, sa halip na tulungan mo siya, ay parang ipinapahamak mo pa siya. Mabuting bagay na may talento ang mga kabataan. Pero kung kahit ang tapang na itaya ang lahat ay wala ka, hindi ka kailanman magtatagumpay sa malalaking bagay. Pero, Bai Hui, salamat po sa inyo. Pero ako, si An Yicheng, ayaw ko talagang mapulaan ng ibang tao na sinasabing umaasa lang ako sa babae para mabuhay. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Tama ang sinabi ni Elder Shue. Kung magtatagumpay ako, ibig sabihin ay kaya ko, hindi ako mabibigo. Pero kung hindi, tanggap ko na hanggang doon lang ang kakayahan ko. An Yicheng, Magtiwala ka sa akin. Elder Shue, salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Tinatanggap ko po ang hamon nyo, hindi ko po kayo bibiguin. Mabuti. Sige, iyan ang ipakita mo, bata. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Hay, sige, sige. Napakaganda. Ang sigla nyo ah. Sige. Napakaganda talaga. Yung pose mo kanina, mahusay iyon, haha. Walang binatbat ang pelikula ni An Yicheng. Ang pelikula natin, ang magiging pinakasikat sa takilya ngayong taon. Ha. Kuya Kian, Brother Bowen, walang kwenta ang mga pelikula ngayon, walang kahit anong kapana-panabik na tagpo. Tama. Ang pelikula natin ay kakaiba sa lahat. Siguradong dudumugin ito sa takilya. Eksakto. Ay nako, isang hamak na tao lang naman siya, naglalakas loob pang lumaban sa atin. Yung mga ordinaryong pelikula, wala naman silang nakakaakit na eksenang kukuha sa atensyon ng publiko gaya natin. Ay, tama. Kaya nga ang sabi ko, galingan nyo pa at lakasan pa ang loob sa mga eksena. Kapag masyado kayong mahinhin, paano magugustuhan iyan ng mga manonood? Ha. Halina kayo, bilisan nyo ang pag-shoot. Hala. Sige, cut! Break muna tayo. Hoy. Ay naku, uminom ka muna ng tubig, Liwa. Dahil walang puso si An Yicheng, huwag niya kaming sisisihin kung gaganti kami. Gusto niya ba akong sirain? Siguradong magagawa nating pagbayarin siya. Gusto niyang tanggapin ang pustahan na iyon ni Elder Shue, pero hindi niya man lang tinitingnan kung may kakayahan ba talaga siya. Iyang si An Yicheng, asahan na niyang mawawala ang lahat sa kanya, pati na rin siya, at ang kanyang masakiting ina, walang makakaligtas sa kanila. At iyong walang hiyang si Bai Hui, naglakas loob pa siyang ilantad ang mga sikreto sa show ko
Kapag sumikat na ang pelikula ko, ipapahiya ko siya sa harap mo. Hahaha, oo nga. Hindi ko lang alam kung si An Yi-cheng ay kamusta na ang paggawa ng pelikula. Nag-utos na ako ng tao para magmanman, at ang sabi nila, masyadong mahigpit ang seguridad doon. Hinahanap niyo ba ako? An Yi-cheng, bakit ka nandito? Alam ko na. Marahil ay namomroblema ka dahil wala kang maipalabas, kaya naman nagpunta ka rito para nakawin ang mga ideya namin. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umasa. Bakit ako nandito? Kung hindi ako dumating, balak mo ba talagang walang hiya na kumuha ng mga malalaswang pelikulang ito? Wala ka na bang kahihiyan? Anong pakialam mo? Ano ka ba sa tingin mo? At may kapal ka ng mukhang lumapit at sermonan ako ng ganyan. An Yi-cheng, itigil mo ang pagmamalinis mo para pangaralan kami. Isa itong pambihirang pelikula ng sining. Anong malalaswang pelikula ang pinagsasabi mo? Lin Lihua, alang-alang sa mahabang panahon nating pagkakaibigan, nandito ako para paalalahanan ka na ang paggawa ng ganitong klaseng pelikula ay sisira lamang sa sarili mo. Nabaon ka na nga sa iskandalo ng pandaraya sa programa? Gusto mo pa ba talagang mas lalo pang masira ang iyong dangal? Ano bang alam mo para ito sa sining? Isa kang hamak na tao, hinding-hindi mo iyon maiintindihan. Kapag naipalabas na ang aming pelikula at naging sikat ito, ang dati kong mga isyu ay malilimutan na ng lahat at makakabangon na uli ako. At isa pa, ang pagkakasira ng pangalan ko, hindi ba dahil din naman sa iyo, An Yi-cheng? Nakuha mo pang pumunta rito para sermonan ako. Sobrang pagpapakita ng katawan at mahahabang eksena ng pagtatalik, ito ba ang tinatawag ninyong itinatangi ninyong sining? Kung ganoon, napaka-cheap naman ang sining ninyo. Isa ka lang namang tagahatid ng pagkain, wala kang alam sa mga bagay na ito. Sadyang nakita mo lang ang mabilis naming pag-unlad at naiinggit ka, kaya pumunta ka rito para kumontra at manira lang ng trabaho. Para talagang asong kumagat kay Ludong Bin. Sa tingin nyo ba talaga ang mga manonood ay walang kakayahang malaman ang tama sa mali at hindi nila mapapansin na ang ginagawa nyo ay puro basura lang para makakuha ng pera? Ginagamit nyo ang sining bilang dahilan, pero nanloloko lang kayo rito? Wala talaga kayong hiya. Sinusuwerte ka lang naman dahil hinahangaan ka ni Elder Sue. Pero sa tingin mo ba ay sino ka na? Huwag mong kakalimutan, noong nag-aaral pa ako sa film school, nagmomotorsiklo ka pa noon bilang food delivery driver. Mukhang naging masyado akong mabait sa iyo, kaya nakalimutan mo na kung ano ka ba talaga noong una. Lin Lihua, nakakadiri ka talaga. Dahil sa pera, handa mong ibaba ang dangal mo para lang makipagtulungan sa palabas nila. Sa susunod ba ay mangingibang bansa ka na? Para sa Japan na magtrabaho? Tumahimik ka na lang. Inggit lang yan. Pero nagpapanggap ka pa na pumunta rito para punahin kami. An Yi-cheng, wala ka bang ibang magawa? Ay nako, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lin Lihua? Delivery boy lang siya at mukhang nabaliw na sa kakatrabaho. Sabi ko sa inyo, delivery driver lang siya. Isang taong walang silbi at naghahabol sa oras. At kahit bigyan mo pa siya ng $1 bilyong, ano naman ang magagawa niya? Ha ha ha! Isa ka lang naman na baguhang kadarating lang. Napakalakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. Sa ugali mong iyan, halatang takot ka lang na malampasan ng pelikula namin ang gawa mo. Kaya lumapit-lapit ka rito para tignan ang progreso ng shooting namin. Mukhang siguradong mabibigo mo si Elder Sue dahil kami ang magiging box office champion ngayong taon. Siguradong iisipin ni Elder Sue na isa kang walang kwentang tao na hindi na kayang itama. An Yi-cheng, imbes na nanggugulo ka rito, bakit hindi ka nalang bumalik at ayusin ang basura mong pelikula? Hindi naman dahil pangit ang gawa mo, ay bawal nang gumawa ng maganda ang iba. An Yi-cheng, di ba't nakipagpustahan ka kay Elder Sue? Kapag ang ginawa mong pelikula ay hindi umabot sa $1 bilyong na kita, kahit ang underwear mo ay mapipilitan kang ibenta? Hahaha. Isa lang siyang malas na tao. $1 bilyong kita pa kaya? Sinasabi ko sa'yo, mukhang si Elder Sue ay nagkamali ng pinili ngayon. Sa itsura pa lang niyang iyan, kahit anong sinehan na bibili ng pelikula niya, ay sadyang pinalalaki lang ang ulo niya. An Yi-cheng, baka mamaya ang pelikulang $1 bilyon ay mapunta lang sa wala. Huwag mo akong sisisihin na hindi kita binalaan. Huwag na po kayong mag-alala. $1 bilyong kita sa takilya, ako, si An Yi-cheng, ay siguradong makakamit yan. Tama bang narinig ko? Ikaw? $1 bilyon sa takilya? Meron ba sa mga salitang iyan na bagay sa iyo? Saan galing ang kumpiyansa mo? Sa tingin ko sa kanya, puro lang siya salita. Nandito sa akin ang pinakasikat na creator at ang pinakamagaling na grupo. Siya? Anong meron siya? Kahit bigyan mo pa siya ng $1 bilyon, isang hamak na delivery rider lang siya. Alam ba niya kung paano gumawa ng pelikula? Isang grupo ng mga amateurs. Paano naman nila kakayaning talunin ang ating batikang team? Sobra na talaga ang bilib nyo sa sarili. At siguradong matatalo lang kayo. Kung bibigyan ka ni Elder Sue ng $1 bilyong, alam mo ba kung paano ito gastusin? Itong malaking pagkakataon na dumating sa'yo, tingin ko ay hindi mo rin kayang panghawakan. Basurang tao ang gagawa ng basurang pelikula. Naaawa talaga ako sa mga mata ng mga manunood. Pinapayuhan kita na bumalik ka na doon para asikasuhin ang basurang pelikula mo. Baka sa huli, kapag kumikita na ng malaki ang pelikula namin, ikaw ay naririto pa rin at naghahanap pa rin ng mga tauhan. Salamat sa inyong babala, subalit, ang dahilan kung bakit nakapasyal pa ako rito ay dahil ang pelikula ko ay tapos na sa filming. Siguradong mananalo na ako
Kaya natural na may oras ako upang silipin naman ang inyong ginagawa. Shoot, tapos na ang shoot. Para sa pelikulang nagkakahalaga ng $1 bilyong, natapos mo lang sa loob ng 2 buwan. An Yicheng, sino ba ang niloloko mo rito? Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Kapag natapos mo na ang pelikula mo, luluha ako sa harap mo at tatawagin kitang ama. Alam mo ba kung anong klaseng halaga ang $1 bilyong? Tama siya. Sa tingin ko, ang husay mo talaga, ang lakas mong magmayabang hanggang langit. Sa mga kagaya niya na walang karanasan sa mundo, hindi na natin kailangan pang pumatol, hindi ba? Sa tingin ko ay problemado ka lang, hindi mo na alam ang gagawin. Kaya pumunta ka rito sa set namin, talang magnakaw ng idea. Hoy, ikaw, itapon siya palabas dito. Nagnanakaw ng idea? Ako si An Yicheng at hindi ko kailangan ng inyong minadali at walang kwentang pelikula. At sasabihin ko rin sa inyo, ang pelikula ko ay gumamit lang ng $10 milyong bilang production budget, isang low-budget film ito. Ang natitirang pera ay naibalik ko na kay Elder Shue. Oh, tingnan nyo, hindi ba't sinabi ko na? $1 bilyong na investment. Binigay kay An Yicheng. Alam ba talaga niya kung paano gumawa ng pelikula? An Yicheng, binibiro mo ba ako? Huwag ka nang magpatawa rito. Kung wala ka namang kakayahan, huwag kang kukuha ng ganito kabigat na trabaho. Tiyak na nagsisisi na si Elder Shue ngayon sa pakikipagtulungan sa iyo at sa pag-invest sa pelikula mo. Dahil ito na ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanyang karera. Kung ganoon, gusto niyo bang makipagpustahan? Pusta? Anong itataya natin? Pustahan tayo sa kikitain ng pelikula ko. Kapag nanalo ako, luhod kayo at hihingi ng tawad sa akin. Kapag natalo naman ako, bahala na kayo kung anong gagawin sa akin. Sige, pumapatol ako sa pusta mo. Kung ang pelikula mo ay kikita ng $1 bilyong, hindi lang pagluhod, kahit na gumapang pa ako sa gitna ng iyong mga binti ay gagawin ko. Masyado pang mababa ang $1 bilyong. Kakatapos lang ng shooting ng Anida ko, sa tingin ko kaya nitong kumita ng $10 bilyong. $10 bilyong sa takilya? Ay nako, sinasabi mo bang ang pelikulang ito ay kikita ng $10 bilyong sa takilya? Narinig nyo naman lahat, di ba? Narinig nyo ba yon? Hahaha. Isang pelikulang ginawa sa loob ng 2 buwan na nagkakahalaga ng $10 milyong ay gustong umabot sa $10 bilyong. Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ba ay hangal ang mga manonood? Lalong nagiging kakatwa ang mga sinasabi mo. Sinasabi ko sa iyo, An Yicheng, sadya ka bang pumunta rito sa aming film set para lang ipahiya ang sarili mo? Maniniwala man kayo o hindi, wala akong pakialam. Malakas ang tiwala ko sa aking gawa. An Yicheng, naniniwala ako sa iyo. Siguradong magiging isa kang makasaysayang katatawanan sa mundo ng pelikula. Lahat ng mga pelikulang pumatok sa takilya, hindi ba't ang lahat ng iyon ay may malaking puhunan at produksyon? Ang asamin na malampasan ang mga klasiko gamit ang isang low-budget na pelikula ay isang malaking panaginip. Kahit ang Elder Shue, hindi mangangahas na magyabang ng ganyan. Ang pelikula ng isang baguhan ay kadalasang hindi man lang pinapansin, ngunit ikaw na isang walang muwang na bata ay nagagawa pang magyabang ng husto. Gusto kong makita, kapag naipalabas na ang pelikula, kung gaano ka kakahiya pagkatapos mapatunayan na mali ka. Nagkaroon ka lang ng konting tagumpay, naging mayabang ka na agad? Isang direktor na galing sa pagiging ordinaryong delivery boy, ano namang maganda ang kaya mong gawin? Talagang hindi mo alam ang iyong limitasyon. Ang yabang mo, parang puputok na ang mga pinagsasabi mo. Dapat sa isang tao ay marunong kumilala sa sariling kakayahan. Pero halatang, hindi mo naiintindihan ang bagay na iyon. Ganito na lang, ngayon din, lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad at baka sakaling bigyan pa kita ng pagkakataon at patawarin ka na lang. Katawa-tawa, anong klaseng pagkakataon ang maibibigay mo sa akin? Bibigyan kita ng pagkakataong umarte sa aming pelikula. Sa oras na iyon, maaari kang lumabas sa aming pelikula para makaipon ka ng panggastos sa ospital ng nanay mong malapit na mawala. Kaysa naman kapag nawala na ang lahat ng ari-arian mo, ang nanay mo ay mananatili na lang nakahiga sa kama at maghihintay sa huling sandali. Sandali, alam kong may isang role na babagay talaga sa kanya. Dito sa ating pelikula, may role para sa isang delivery rider, tiyak na magagawa niya ang gampanin ng mahusay. Totoo yan. Naku, wala nang mas babagay pa kaysa sa kanya para sa role na iyon. Kailangan pa ba niyang umarte? Sarili niya lang ang ipapakita niya riyan. Sino ang makakapagsabi? Baka mamaya, maging sikat pa siya ng kaunti. Wag na, sa aking Anida, malaki ang tiwala ko. Hindi ko papatulan ng mga taong kagaya ninyo. Isang taong sanay sa hirap at delivery rider lang at ngayon ay nagkukunwari pang mataas ang dignidad. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo kakayanin yan. Ang mga mayayabang na salita ay mabuting wag muna sabihin sa unahan. Pinapayo ko sa iyo, isipin mong mabuti. Dahil kahit papaano, kung matalo ka sa pusta kay Elder Shue, hindi ka naman ganoon kadehado. Man lang, maaari ka pa rin maging isang hamak na extra. Pinapayuhan kita, huwag ka nang magpanggap na mayaman. Kapag natalo ka sa pusta, ang dangal at mukha mo ay parehong mawawala. Doon, totoong kaaawaan kita. Hindi nyo na kailangang mag-alala.
Kayo, mas mabuting pagbutihin nyo ang paggawa ng inyong mapangahas na pelikula tungkol naman sa resulta pagkatapos ipalabas ang pelikula, doon na tayo magkaalamang lahat. Hindi ko akalain na ganito kabilis matatapos ang pelikula natin. Kaya nagdesisyon ako na ilibre ang buong production crew sa isang masarap na handaan bilang pagdiriwang sa tagumpay ng Anida at ang pagtatapos ng ating shooting. Ang pelikula natin, sa kabila ng kakaunting budget at sa loob ng napakaikling panahon, ay natapos dahil sa lahat ng tao, sa production at sa pagsisikap ng bawat isa. Siyempre, ang tulong mo ang pinakamahalaga sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo araw-araw, dito sa loob ng set na talagang nagpapakapagod at tumutulong sa lahat, ang ating pelikula ay hindi magagawa ng ganito kaganda. Kaya naman, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Ang pasasalamat ay para talaga sa sarili mong kakayahan. Oo nga pala, naipakita ko na ang huling pelikula kay Elder Shue at labis siyang natuwa at nasiyahan sa resulta. Hindi ko talaga inaasahan na sa unang pelikula mo pa lang ay makakagawa ka na ng ganitong kahusay. Sigurado ako na sa oras na ipalabas ang pelikula natin, tiyak na magbibigay ito sa buong industriya ng isang napakalaking gulat at paghanga. Kahit na gaano pa kagaling ang isang talento, kailangan pa rin ng may makakapansin at magpapahalaga rito. Kung wala ang iyong suporta, baka sa mga oras na ito, nagpapakahirap pa rin ako sa pagde-deliver ng pagkain. Kaya naman, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Dahil nagpapasalamat ka sa akin, paano mo babalak na suklian ito? Iyan, ano po ba ang gusto nyo? Kung gusto mo akong pasalamatan, ano kaya kung mapunta na lang sa akin ang puso mo, anong say mo? Masamang balita, may malaking problemang nangyari. Anong nangyari? Bakit ka pumasok ng ganyan kabilis? Ano po ba ang problema? Ganto po ang nangyari. Hindi namin alam kung sino ang nagpakalat ng balita tungkol sa maliit na puhunan at ikli ng pelikula natin. Talaga pong ipinagsigawan nila ito. May kumuha pa ng mga bayarang tao para manira. Kay Direktor An Yicheng. Hindi dapat iyan ikatakot. Gawain lang ito ni Lin Lihua para hilingin kaming pabagsakin. Pero wala pong nanonood ng ating Anida at wala na ring sinehan na gustong bumili nito. Kahit tapos na ang pelikula natin, sa tindi ng panggigipit na ito, walang gustong sumugal at bumili nito. Ano? Noong hindi pa tapos ang shooting, hindi ba marami namang mga sinehan ang nag-uunahan na mabili ito? Hindi po namin alam kung sino ang binangga natin dahil ang pelikula nating Anida ay pilit na hinaharang at hindi pinapalabas. Kalokohan ito. Bakit nangyayari ang ganitong bagay? Maraming taon na ako ang inyong bayhui sa industriya ng Hua Country at ito ang unang beses na may naglakas loob na bastusin ako ng ganyan. Huminahon ka muna. Lumabas ka muna. Walang usok kung walang apoy. Sa likod ng pangyayaring ito, siguradong may taong pilit tayong binibiktima ng palihim. Kaya pala ang pagpapalabas ng pelikula natin ay laging nagkakaproblema. Ang ibig mong sabihin, sila ba iyon? Bakit nila ito gagawin? Hindi maaari. Kailangan kong kumprontahin sina Li Qian at Li Bowen. Huwag kang magmadali. Kung tama ang hinala ko, malamang ay sila mismo ang pupunta rito sa atin. Hahaha. An Yicheng, mukhang matalino ka naman. Naparito ako ngayong araw para lang personal na batiin ang inyong thread. Sayang ang pelikulang pinaghirapan nyo na hindi naman maipapalabas. Yung pakiramdam na ang lahat ng paghihirap ay napunta lang sa wala. Kumusta naman yun? Kayo nga ang may pakana ng lahat ng ito. Para lang malampasan nyo si An Yicheng, ay gagawin nyo na talaga ang kahit anong masamang paraan. Hahaha. An Yicheng, hanggang ngayon ba ay nangangarap ka pa rin na kumita ng 10 bilyong dolyar sa takilya at maging matagumpay ang iyong pelikula? Ano? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo na iyong asahan. Dahil ang pelikula mo ay hinding-hindi, kailanman maipapalabas. Natatakot lang kayo? Takot kayo na malampasan ko ang record niyo sa takilya? Kaya gumagamit kayo ng mga ganyang kaduming paraan. Hindi nyo lang talaga matanggap ang pagkatalo, di ba? Ang inyong mga paraan ay masyado talagang mababa. Yung mga bagay na kinuhaan ni An Yicheng, hindi namin hinayaang maipalabas para na rin ito sa ikabubuti ng mga manonood. Isa ka lang namang pobreng delivery rider, wala kang anumang koneksyon, at nangangarap ka pang maging isang sikat na direktor. Sinasabi ko sa'yo, maraming paraan si Kuya Qian para hindi mapanood ang pelikula mo dahil may kakayahan siyang gawin iyon. Maraming paraan si Kuya Qian para hindi ipalabas ang pelikula mo. May kakayahan siyang gawin iyon. An Yicheng, sa mundong ginagalawan natin ngayon, kapag wala kang pera o koneksyon, baliwala ka lang. At ikaw ang baliwalang iyon. Naintindihan mo ba? Ha. Kaya pala, mula pa sa simula, wala ka talagang balak na makipaglaban ng patas. Gamit ang mga maruming paraan na ito,
Pinipigilan mo ang pelikula ko para wala akong tsansang magtagumpay. Iyan ang talagang plano mo simulat sa Hindi ka naman pala ganoon kahangal. Tama ka, pero ano naman ang magagawa mo? Hamak ka lang na delivery man, hindi ko hahayaang malamangan mo kaming lahat. Tamang-tama ang pagpunta ko rito. Nandito na naman ang mga kabataan gaya nyo. Ayos, nagkakagulo. At nag-iingay na naman dito. Masyado kang matapang. Naglakas loob ka pa sa mismong harap ko. Na magkaroon ng ganitong masamang intensyon at gumamit ng ganitong maruming paraan. Elder Shue, away lang po ito ng aming henerasyon. Bakit kailangan nyo pa pong makialam? Tama po siya, Elder Shue. Nagbibiruan lang po kaming mga bata. Biro lang po talaga lahat. Ang alitan ninyong dalawa ay wala akong pakialam. Zero. Nakita ko na ang mga gawa niya. Hinahangaan ko ang mga obra niya. At handa akong bigyan siya ng pagkakataong ipakita ang talento niya. Kung gagamit pa kayo muli ng madayang paraan at gagawa ng hindi patas na kompetisyon, huwag niyo akong sisisihin kung ang matandang ito ay maging malupit sa inyo. Opo. Salamat po sa pangaral, Elder Shue. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Tara na. Uncle Zue, totoo po bang ang pelikula natin ay maaari ng ipalabas? Siyempre naman, kung ang obra ay maganda, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ang mahusay na gawa ng pagkakataong makilala sa mundo. Salamat po, Elder Shue. Ipinakita na sa akin ni Xiao Hui ang mga gawa mo. Napakaganda ng pagkakakuha. May talento ka talaga. Ngunit, ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi para sa bagay na yan. Kung hindi para doon, ano po ang pakay nyo? Tungkol ito sa pagpapakasal ni Xiao Hui. Uncle Shue, Ako ang Uncle Shue ni Xiao Hui. Maagang nawala ang ama ni Xiao Hui. Ang tungkol sa kanyang kasal ay nararapat lamang na ako ang mag-asikaso. Uncle Shue, naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin, pero ako... Nakakainis talaga. Matapos ang lahat ng pagod na mapigilan ang gawa ni An Yicheng at huwag itong mailabas, hindi ko alam kung bakit nakarating pa rin ito sa pandinig ng matandang Elder Shue na iyon. Hay nako, sino ba naman ang mag-aakalang ang taong iyon na si An Yicheng ay magiging ganoon kaswerte na makuha ang atensyon ni Elder Shue? Siguradong gumamit siya ng koneksyon kay Bai Hui. Kung hindi, dahil sa palihim na pagtulong ni Bai Hui, paano siya mapapansin ni Elder Shue? Hemp, isang walang kwentang umaasa lang sa iba, may gana pa siyang makipagsabayan sa akin? Papaalisin ko siya sa industriya. Ang matandang si Elder Shue naman ay masyadong makapangyarihan sa larangang ito. Mukhang determinadong protektahan ang An Yicheng na iyan. Wala tayong magagawa sa kanya sa ngayon. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating lamangan at tapak-tapakan niya tayo? Hindi maaari. Na ang isang hamak na delivery driver lang ay hihigit sa atin, mas mabuting matapos na lang ang lahat. Wala na ba talagang paraan para mapigilan ang An Yicheng na iyan? Ngayon ba ay wala na talagang paraan para matalo si An Yicheng? Tungkol sa paraan, meron akong naiisip na isa. Subalit, kakailanganin ko ang tulong ninyong dalawa. Brother Bowen, ang talino mo talaga. Bilisan mo, anong paraan ang sinasabi mo? Halika kayo. Lumapit kayo ng kaunti. Ganito ang una nating gagawin. Sige. Napakahusay! Ang ganda ng naisip mong paraan. Kahit na maipalabas pa ang pelikula ni An Yicheng, wala pa rin siyang magagawa. Siguradong wala ring manonood niyan. Ha 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 ha! An Yicheng, kumanda ka. Ating tingnan kung sino ang magtatagumpay sa huli. Salamat sa inyong pagpunta sa premiere ng Anida. Iyon ang punong direktor ng Anida. Napakabata niya talaga. Lampas 20 pa lang siya, pero nakakagawa na siya ng sariling pelikula. Maliwanag ang kinabukasan niya. Hindi lang ikaw ang nag-iisip niyan, pati si Elder Shue ay ganoon din. Dahil dito, sa kaniyang sariling programa, todo-todo niya nang ipininopromote ang bagong pelikula ni An Yicheng. Ngayon ang premiere ng pelikulang Anida, kapag ito ay naging matagumpay, itong direktor na si An Yicheng ay tiyak na aangat ang katayuan at magiging matagumpay at kilala. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta at sa suporta at atensyon ninyo para sa Anida. Ang Direktor An kamakailan ay talaga namang punong-puno ng swerte. Bukod sa hinahangaan ka ni Elder Shue, ang una mong pelikula na Anida ay formal na ipalalabas simula ngayong araw. Napakabata pa niya, pero ang laki na ng kaniyang narating, tunay na matapang at magaling ang kabataan ngayon. Sabi nila, ipakakasal daw ni Elder Shue ang kaniyang pamangkin sa iyo. Hindi ko lang alam kung pumayag ka na. Ang pamangkin ni Elder Shue ay ang napakatanyag na presidente ng Bai Group. Ano bang pinagsasabi mo? Kung makuha mo ang loob ni Elder Shue at mapapangasawa mo ang napakagandang babaeng tulad ni President Bai, malalakpawan mo na ang 30 taon ng paghihirap. Tanga na lang ang tatanggi roon. Tumabi kayong lahat. Likian, Lin Lihua, anong ginagawa niyo rito? Isa itong awarding ceremony ngayon, huwag niyong sabihing nandito na naman kayo para manggulo? Dapat matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Nandito kami para ipatupad ang sarili mong pusta. Yicheng, yung pagyayabang mo, posible bang pati ikaw ay nakalimutan na ito? Hay,
Paano makakalimutan niyon? Tandaan niya ng malinaw ang lahat. Ang problema lang, talo siya sa pustahan natin at hindi niya lang matanggap ito. Pustahan? Anong pustahan? Siyempre, ito yung kay An Yicheng na nagmayabang. Sabi niya, ang bagong gawa niyang Anida ay kayang kumita ng 10 bilyong dolyar sa takilya. Iyon ang pustahan. Dati, handang-handa kang makipagpustahan. Bakit ngayon? Ayaw mo nang aminin? Nasabi ko sa iyo, An Yicheng, alam mo sigurong talo ka na talaga, kaya sinasadya mong manahimik para subukang palipasin at piliting ipakalimot sa amin ang pustahan? Kahit na mukhang maganda ang kinabukasan ng Anida, ang umabot sa 10 bilyong kita sa takilya ay mukhang isang malaking kahangalan. Itong si An Yicheng ay ayaw magsalita, halatang alam niyang talo na siya. Alam na ngang siguradong talo, tapos ayaw pang magbayad. Napakaduwag naman ni An Yicheng. Sa ganyang klaseng ugali, makakagawa ba siya ng magandang likha? Huwag na kayong mag-alala. Natatandaan ko ang lahat ng malinaw. Kung talo ako sa pustahan, tutupad ako sa aking pangako. Pero ngayong araw pa lang ang unang pagpapalabas ng Anida, kung pag-uusapan ng kita, masyadong maaga pa para magsalita, di ba? Nagagawa mo pang sumagot ng ganyan. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang Anida mo ay bagsak na? Ang lungkot na ng unang labas nito, paano pa kaya sa mga susunod na araw? Isa pa, ang pelikulang puno ng negatibong balita, mapalad na kung hindi ireklamo para ipatigil ang pagpapalabas, tapos nangangarap pang umabot ng 10 bilyong kita, isa talaga itong kahangalan. Negatibong balita? Anong negatibong balita? Tingin dali! Ang pelikula ng bagong manunulat na si An Yicheng na pinamagatang Anida, kakapalabas lang pero nadawit na agad sa isyu ng panggagaya. Sabi dito, masyadong pilit ang marketing ng Anida na ikinairita ng mga manonood, kaya pagkatapos ng premiere ay puro batikos ang nakuha nito. Ang grado ng pelikulang Anida ay bumagsak ng husto. Ang manunulat na si An Yicheng ay pakitang tao lang at naghahabol lang siya sa kasikatan. Anong sinasabi mo? Nakikita mo na? Matalas ang mata ng publiko. Iyang ginawa mo. An Yicheng na pelikulang Anida ay basura lang. May mukha ka pang makipagpustahan sa amin? Ngayong napakasama ng mga review ng Anida, patunay lang ito na ikaw, An Yicheng, ay hindi nagtagumpay dahil sa sarili mong galing, kundi dahil lang sa pagkapit mo sa babae. Kung hindi dahil sa pagkapit mo kay Bai Hui at sa impluensya niya, siguradong hanggang ngayon ay nasa kung saang sulok ka pa rin at nagde-deliver ng pagkain. Isa ka lang namang walang kwentang tao na umaasa sa koneksyon ng babae at nangangarap ka pang bumasag ng record sa sinehan. Isa lang itong kahangalan. Hindi ko akalain na si An Yicheng ay ganitong klase ng tao. Gagawin ng lahat sumikat lang agad, talagang wala siyang pinapalampas. Ngayon, ang pangarap niyang maging sikat na direktor ay naglaho na. Dahil sa bagsak na grado ng pelikula, hinding-hindi na siya makakabangon. Ito ang nararapat sa kanya. Kasalanan niya dahil minaliit niya ang mga manonood gamit ang pelikulang mura, mabilis ang ginawa, at pangit ang kalidad. Sa akalang yayaman siya ng husto rito, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Dito sa awarding ceremony, sa tingin ko ay wala ka ring mapapala. Ikaw, An Yicheng, ay siguradong walang makukuhang parangal. Mukhang napakalakas ng kumpiyansa mo. Tingin mo ba talaga ay siguradong sa award ceremony na ito, ikaw ang mananaig at makukuha mo ang Best Movie Award? Yung pelikulang gawa ng isang delivery man, pwede bang manalo ng Best Movie Award? Kung mananalo man iyon, di dapat pati ang mga PowerPoint slide ko ay pwede na ring manalo ng Best Movie Award? An Yicheng, pinapayuhan kita, mas mabuting tuparin mo na lang ang napagkasunduan sa pustahan pagkatapos ay umalis ka na sa lugar na hindi naman para sa iyo. Kung itutuloy mo pa rin ang pagmamatigas na manatili rito, ipapahiya mo lang ang sarili mo at magmumukha ka lang kahiya-hiya. Dati-rati ay isa siyang baguhang manunulat na may magandang kinabukasan. Hindi pa nga nagtatagal ang tagumpay niya. Sumabak na agad sa paggawa ng pelikula bilang direktor para makisabay sa uso at sumikat palalo. Ngunit sa kasamaang palad ay naging masyadong sakim at dahil dito, napahamak lang siya sa sarili niyang gawa. Hindi lang bumagsak ang pelikula, maging ang reputasyon niya ay nasira rin. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. An Yicheng, nangarap ka ng masyadong mataas. At sa huli ay nauwi ka sa wala. Ngayon, ang Anida ay kinamumuhian na ng lahat. Ikaw, An Yicheng, bakit nandito ka pa sa award ceremony at ano pang ginagawa mo? Huwag mong sabihin naniniwala ka pa rin na ang Best Movie Award ay siguradong mapapasa iyo? Hindi ba't sinabi mong ang Anida ay siguradong kikita ng 10 bilyong dolyar sa takilya? Kundi hahayaan mo kaming gawin ang kahit anong gusto namin sa iyo, di ba? Ang pelikula mong Anida ay pinagtatawanan na sa buong internet. Wow! Huwag mong sabihin akala mo ay makababawi pa iyan? Hahaha! Ano kaya? Baka naman ang totoo ay nagpapalipas lang siya ng oras? Bumagsak na ng husto ang rating ng Anida? Sa tingin ko, may kinalaman kayong lahat sa nangyaring ito. Nag-iimbento ka lang ng kwento? Sino ba naman kami? Para diktahan ang opinyon ng mga manonood. Sadyang ang pelikula mo ay sadyang napakapangit. Kaya kahit gaano pa karaming marketing ang gawin nyo, hindi na mababago ang katotohanan na tulad mo, basura rin ito. Kung gusto mong bawiin ang pustahan natin, diretsuhin mo na lang ako. Hindi yung puro kapadaldal. Nakita na ng lahat ang mga review online. Kusa lang talagang nagbigay ng opinyon ng mga tao tungkol sa Anida. Ang mga review mula rito at sa ibang bansa ay pare-pareho lang. Ayaw nila.
Naiinis sila, nagpapatunay lang na hindi talaga ito bagay na ipalabas sa malaking telon. Kahit alam ko na baguhan pa lang si An Yicheng at normal lang na mahirapan at maging hilaw pa sa paggawa ng pelikula, naiintindihan naman namin yon. Pero hindi pa man na ipalalabas ang pelikula ay kung ano-ano nang pinagsasabi mo at ngayon ay ayaw mo pang tuparin ang usapan sa sobrang sama ng ugali mo. Hindi ka karapat-dapat na mapabilang sa aming hanay sa industriya. Gusto mong makipagpustahan sa iba, pero nung matalo ay ayaw mo namang aminin. Sinasabi niyo bang hindi pa sapat ang kahihiyang ito? Kung ako sa'yo, wala na akong mukhang ihaharap? Bakit ang kapal pa rin ng mukha mong manatili rito? Hindi lang iyon ang ginawa niya. Hindi niyo ba narinig ang lalaking ito sa mga sinabi niya kanina? Ang ibig niyang sabihin, malinaw na sina Li Qian at Lin Lihua, sila ang nagpahamak sa kanya. Nakakatawa. Bakit naman namin gagawin iyon sa'yo? Ibig mo bang sabihin na lahat ng mga komentong ito sa internet ay sarili naming gawa-gawa lang? Sa pagsasalita at pagkilos, dapat ay may basehan na ebidensya. Ngayong wala kang basehang pinararatangan kami? Tingnan natin kung maniniwala pa ba sila sa'yo? Hindi kami naniniwala. Hindi. An Yicheng, umalis ka na rito sa awarding ceremony. Layas 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 sa awarding ceremony. Dahil lang sa ilang accounts, balak nyo nang ibintang sa amin ang malisyosong paninira na iyan? Nananaginip ka? Tungkol naman sa aming mga obra, na-nominate na ang mga ito para sa Best Film Award. Sigurado ako na sa gaganaping awards night, ang ating gawa ay tiyak na makukuha ang Best Film Award at ang karangalang kaakibat nito. Sa tingin ko, itong si An Yicheng ay alam na ang magiging resulta kaya nagsisimula na siyang magsalita ng kung ano-ano para subukan tayong lahat na idamay sa gulo niya. Sa kitid ng kanyang pag-iisip, talagang nagkamali si Elder Shue sa kanya. Sa ugali niyang iyan, kahit abutin ka pa ng 10 buhay, hindi ka makakalikha ng anumang dekalidad na obra at hindi ka magiging sikat na direktor. Dito lang ay sapat ng patunay na ang mga nakamit niya noon ay swerte lang para kay An Yicheng. Ngayong oras na para ipakita ang tunay na galing, ay lumalabas na ang tunay niyang kulay. Hahaha, kahit palagyan ng mga balahibo ang ligaw na manok, hindi pa rin ito magiging isang phoenix. Wala siyang pinagkaiba sa isang hangal na delivery rider lang. Kung hindi dahil sa kanila na nag-hire ng mga bayarang tao para siraan ang gawa ko, bakit ang ilan sa mga ito, ang mga accounts na nangunguna sa pambabash, ay puro lang naman mga bagong gawang account? Oo nga po. Ang mga negatibong komento na ito na may pinakamataas na engagement, sa isang tingin lang, lahat sila ay naka-default ang profile picture at may mga random na generated IDs na nagbibigay duda kung tunay bang mga tao ang nasa likod nito. At pati na rin ang account na ito, halata namang fan ni Li Qian, pero nag-abala pa siyang manood ng premiere ni Anida, pagkatapos ay sumulat ng 2,000 salita na negatibong komento. Malinaw na isa itong mapanirang basher. Pati rin ang mga komento na ito. Nakita ko na rin ang mga ito sa ibang mga comment sections na saktong parehong-pareho. Kung hindi ito gawa ng mga reklamador, ibig sabihin ay may nananadya talagang manira. Lahat kayo, huwag kayong maniniwala sa mga kwento ng walang hiyang ito. Kung anong klaseng tao itong si An Yicheng, ay alam na alam ko. Dati pa lang ay ganyan na siya. Isang masamang tao na mahilig manisi ng iba. Dahil nga doon, kaya kami naghiwalay. Si Lin Lihua pala ay dating girlfriend ni An Yicheng? Kaya naman pala si An Yicheng ay laging pinupuntirya sila dahil pala rito. Dahil sa gusto niyang umangat, pinilit niyang makipaghiwalay sa akin para lang makahanap ng babaeng makakatulong sa karir niya. Ngayong unti-unti ko nang nakakalimutan ang nakaraan na iyon, hindi niya matanggap na maayos ang buhay ko, kaya baliw na baliw niya akong hinahamak. Sige, lahat kayo, makinig kayo. Ang An Yicheng na ito, siya ay isang pakitang tao lamang at traidor sa likuran, isang ipokrito. Kaya huwag kayong papalin lang sa kanya. Nakita niyang nawala na siya ng tsansa sa Best Movie Award. Kaya naman mabilis niya kaming binaliktad at siniraan. Ang masamang taong tulad nito, paanong makakagawa ng magandang pelikula? Sa award ceremony na ito, hindi siya dapat naririto. Bakit hindi ka pa umalis dito? Lumayas ka sa industriyang ito. Imposibleng makakuha ng best movie si An Yicheng. Dahil sa level niya, tiyak na alam niya ang totoo. Sa tingin ko, ang tunay niyang pakay ay idamay at pabagsakin ang dati niyang girlfriend. Napakaliit ng isip mo. Lalaki ka ba talaga? Ayaw mong makitang maayos ang ex mo. Hindi ko alam kung si President Bai ay nabulag lang ba para magustuhan ng isang tulad mo. Hi! An Yicheng. An Yicheng. Magandang balita. Ang ating Anida, mula kanina hanggang ngayon, ay lumampas na sa $100 milyong sa takilya. Magandang balita. Ang ating Anida, hanggang sa oras na ito ngayong araw, ay lumampas na sa $100 milyong sa takilya. Ano? Paano nangyari iyon? Ang Anida ni An Yicheng ay flop na at bigo na sa lahat ng aspeto at puno ng masasamang komento sa internet. Paanong may manonood pa sa palabas na yan na napakababa ng rating? $100 milyong sa unang araw ng palabas. Siguradong peke iyan.
Siguradong peke iyan. Siguradong si An Yicheng mismo ang bumili ng sarili niyang mga tiket. $100 milyong lang naman iyon. Si An Yicheng pa naman ay nagyabang at nagsabing aabot siya ng $10 bilyong sa takilya. Sa tingin ko ang pelikulang ito ay wala namang ibubuga sa huli. Tulad lang ni An Yicheng, ang kinita nito ngayon ang magiging hangganan nito. Makuha agad sa unang araw ng palabas ang $100 milyong. Parang masyadong kahina-hinala ito. Mahirap paniwala ang hindi. Minanipula ang bilang na ito. Si An Yicheng ay isa lamang delivery rider. Paano niya maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng $100 milyong sa takilya? Siguro dahil sa kamangmangan niya, kaya siya nagkakaganito. Ngayon na mismo ang seremonya para sa pinakamahusay na pelikula. Titingnan ko kung si An Yicheng ay may bago pang pakulo. Tama ka. Sinabi ko nga noon na ang pelikula kong Anida ay kayang-kaya lumampas sa $10 bilyong sa takilya. Kakaabot pa lang ng $100 milyong, ngunit nangangarap na agad ng 10 bilyon. Napakalakas talaga ng loob mo. Nagkaroon lang ng kaunting tagumpay. Naging mayabang na agad at bilib na sa sarili. An Yicheng, ang $100 milyong ay sagad na sa kakayahan mo. $10 bilyong. Huwag mo na itong pangarapin. Pero nagbago na ang isip ko. Sa tingin ko, ang Anida sa araw na ito ay makakaabot na sa $10 bilyong na kita sa takilya. Ha. Ay naku, hindi ko na kaya. Talagang hindi ko na kaya ito. An Yicheng, nakakatawa ka talaga. Sa tingin ko, hindi ka narito para lumahok sa parangal, para sa pinakamagandang pelikula o sa seremonya ng parangal, kundi narito ka para sa Best Comedian Award na seremonya. Ang galing mong gumawa ng katatawanan. Ahahaha. An Yicheng, sa dinami-dami ng ipagyayabang mo, bakit iyan pa? Bakit iyan pa ang pinili mo? Alam nating lahat na $10 bilyong ang kita sa unang araw, pero ang $10 bilyon na iyan, galing ba sa langit? Mula ba iyan kay Tiandi Bank? Hahaha! An Yicheng, hindi ba't sabi mo, may kakayahan kang makuha ang $10 bilyong na kitang iyan? Pero bakit nagde-deliver ka ng pagkain ng mahigit 20 taon na? Ngayon, kahit anong kahambugan ay nagagawa mo ng sabihin. Kahit pa nakamit mo ang kakaunting tagumpay, mukha ka pa ring walang muwang at isang kaawa-awang talunan. Kala ko noong una si An Yicheng ay may kaunting talento, pero ngayon mukhang isa lang siyang walang kwenta. Ang ganitong nakakatawang mga salita ay nasasabi niya, totoo ngang isa siyang taong walang tunay na kakayahan. Kahit simpleng kaalaman ay wala siya, paanong naging karapat-dapat ang ganitong tao na tumayo rito? Para sa akin, ipakita na natin ang tunay niyang kulay ngayong araw. Pabalikin na lang natin siya sa pagde-deliver ng pagkain. 10 bilyong kita sa sinehan? Ay naku, nakakatawa talaga. Kung narito lang si Elder Shu ngayon, tiyak na sa mga sinasabi mo, ay hiyang-hiya na siya. Naging maayos ang buhay ni Elder Shue. Nang mahabang panahon, hindi niya akalain na sa huli. Dahil sa iyo, na si An Yicheng, na isang talunan, ay mapapahiya lang siya ng husto. An Yicheng, huwag kang padalos-dalos. Ang 10 bilyong kita sa sinehan ay hindi ganoon kadaling makuha. Ako, si An Yicheng, ay tiyak na tatalunin ang mga rekord ng kinita sa sinehan sa mga nagdaang taon. Maniwala ka sa akin. Kaya lang, unang pelikula mo pa lang ito, at kahit magaling ka na, hindi mo pa rin maiiwasang magkaroon ng mga problema dahil sa kulang na karanasan. Hindi perpekto pero maganda pa rin. Sa tingin ko, kahit papaano, sa gitna ng mga palabas ngayong season, siguradong mangingibabaw ito. Wala itong magiging problema. Nandito na ang misteryosong bisita. Ayan na, nandito na sila. Narito na ang misteryosong panauhin para sa awarding ceremony. Balita ko siya raw ang may hawak ng karapatan para sa Best Film Award selection. Ang tanging boto na maaaring humarang sa lahat, kaya direkta niyang matutukoy kung sino ang tatanggap ng parangal. Sino ba ang misteryosong panauhin na iyan? Hula ko, siguradong isang tanyag na direktor siya sa industriyang ito. O baka naman isa siyang tanyag na manunulat mula sa mundo ng literatura. Ano pa man ang mangyari, ang mga kasali sa listahan ng mga nominado sa taong ito ay lahat champion sa benta sa takilya bawat quarter, napakatindi ng labanan. Hindi ko rin alam kung sino para sa Best Film Award na ito ang huling magwawagi at makakakuha nito. Uy, An Yicheng. Naku! Hindi iyan ang dapat mong upuan. Umalis ka riyan. Nawala lang ako sa paningin mo sandali. Kung ano-ano na ang ginagawa mong gulo. Bumaba ka. Baba na riyan. Bilis. An Yicheng, napakatapang mo talaga. Nagawa mo pang maupo ng direkta sa mismong trono ng parangal para sa Best Film Award. Sir, kahit medyo mapangahas, pero sa tingin ko ang Anida ko ay may sapat na kakayahan
at may karapatan para dito. Masyadong mayabang ang mga kabataan ngayon. At hindi iyan magandang bagay. Isang mahusay na likha ang Anida at isa ka ring bagong direktor na may malaking potensyal. Pero para sa parangal na best movie ngayong taon, wala kang karapatang makuha ito. Huwag mong isiping porke. Humanga sa iyo si Elder Shue ay espesyal ka na. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Ang Best Movie Award na ito ay hindi kasing simple ng inaakala mo. Pinayuhan ka ni Elder Shue dahil humahanga siya sa iyo. Hindi lang ikaw nagpapasalamat kay Elder Shue, kundi gumagawa ka pa ng ikakapahiya niya. Napakawalang utang na loob mong tao. Bumaba ka na nga riyan. Sino ka ba sa akala mo? Galing ka lang sa pagiging delivery rider at isang hamak na baguhan, tapos nangangarap ka pa ng Best Movie Award? Masyado kang ambisyoso. May lakas ka pa talagang pangarapin ng Best Film Award? Masyado kang ambisyoso, hindi mo naman kaya. Masyado lang siyang pinalayaw ni Madam Shue. Kaya siya nagkakaganyan ngayon, hindi na niya alam ang kaniyang lugar. Sa kompetisyong ito para sa Best Film Award, lahat sila ay mga blockbuster sa takilya. Ang Anida sa ngayon ay mayroon lamang $100 milyong sa takilya. Hindi man lang ito aabot sa pamantayan para makasali. Dahil alam mong nakakaabala ka, bakit hindi ka na lang bumaba dyan? Dahil kung hindi, kapag nagalit si Elder Shue, may pi-blacklist ka sa industriya. Kung ganoon, Senior Shue, ano kaya kung muli tayong magpustahan? Kapag ako ang nanalo, aaminin niyo po sa harap ng lahat na ang pelikula kong Anida ay may karapatang lumaban para sa Best Film Award. Ano po sa tingin niyo? Sino ka ba sa akala mo para magpustahan tayo ng ganoon lang? Oh? Mukhang kawili-wili iyan. Pumapayag ako. Tungkol sa pusta natin nung huli, kahit na sa ngayon ay hindi pa umaabot sa $1 bilyong ang kita sa sine. Pero ngayong araw ang unang pagpapalabas, siguradong makakamit din ang $1 bilyon. Kaya, tinatanggap ko nang nanalo ka. Sige, sabihin mo, kung anong pusta. Ngayon? Tungkol pa rin sa kita sa sine. Kung ang kita ng Anida ko ngayong araw ay lumampas sa $10 bilyon, ibig sabihin ay papayag na kayo sa mga kondisyong sinabi ko kanina. Pero kung hindi, kayo na po ang bahala sa akin. Hahaha, matanda na ako. Ano naman gagawin ko sa'yo? Ganto na lang, nagugustuhan ko ang larong ito. Kapag natalo ka, kakailanganin mong umalis sa industriya ng sining panghabang buhay. Mukhang mabait at maawain si Elder Shue, pero sa totoo lang, mayroon siyang malupit na panig. Ang permanenteng pag-alis sa industriya ay isang parusang napakabigat. Tingin niyo ay mukhang mabait si Elder Shue, pero sa totoo lang ay may taglay siyang bagsik. Ang permanenteng pag-alis sa cultural circles ay isang parusang ang hindi biro. Si Anya Cheng naman, nanaisin ba niyang manatili sa industriya o mas pipiliin niyang ipaglaban ang kanyang Anida? Hindi naman siya tanga. Habang may buhay ay may pag-asa, huwag lang sumuko. Kung mananatili siya sa cultural circles, darating ang araw na ang Best Film Award ay posibleng mapunta sa kanya. Pero kung siya ay direktang aalis sa industriya, mawawala na sa kanya habang buhay ang pagkakataong makakuha ng Best Film Award. Sige po. Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. Tinatanggap ko ang inyong hamon. Ang Anida ni Anya Cheng ay mayroon ng $700 milyong sa takilya ngayon. Napakabilis naman ng takbo. $100 milyong lang ito kanina. Ngunit sa tingin niyo ba, tataas pa ba ang kitang iyan? $1 bilyong. Yi Cheng, napakahusay ng takbo ng kita natin sa takilya. Baka sakaling magkatotoo na nga. $2 bilyong na. Nakakainis. Paano nangyari ito? Ang walang hiyang iyon, paano niya kaya iyon nagawa? $5 bilyon na. Paano naging posible iyon? Sa nakakatakot na bilis na iyon, ibig bang sabihin ni Anya Cheng na inaasahan na niya ito? Ang bilis na ito talagang nakakamangha. $8 bilyong na. Sandali, naghang ang system kanina. Anya Cheng. Ang kasalukuyang kita ay $10 bilyon. Ito ay isang himala sa takilya. Imposible! Hinding-hindi iyan mangyayari. Hindi ako naniniwala. Ang Anya Cheng na iyan ay isang hamak lamang. Bakit siya pa? Anya Cheng, ikaw. Teka. Sandali. Kayong tatlo, pinaghihinalaan kayo sa paggawa ng bawal na pelikula. Sumama kayo sa amin. Dalhin sila. Teka lang po. Bitawan niyo ako. Anya Cheng, wala naman ako, ay hindi pa rin kita titigilan. Ipinahahayag ko na ang nagwagi para sa pinakamahusay na pelikula ay ang Anida. Mabuhay. Ako si Anya Cheng, isang delivery rider. Ngunit, simula sa araw na ito, gagawin ko ang lahat para sa mundong ito
na makilala ako muli.